Chapter 31. I told you it's not that important, Jocelyn. It's nothing that concerns you. Mariin na wika ni Carlos nang patuloy pa rin sa pagsumbat sa kanya si Jocelyn Torino hanggang sa kanilang silid. Really, engineer? If it is not that important, why you had to sneak around? Nakita ni Carlos ang paggalaw ng bagang ng babae at pag-ikot ng kanyang mga mata, senyales na napupuno na ito at hindi naniniwala sa rason niya. I am not sneaking around. My God, Jocelyn, stop asking nonsense. I'm tired and I wanna go to sleep. Pabagsak na umupo sa gilid ng couch si Carlos at hinubad ang kanyang sapatos, trousers, shirt hanggang boxer na lamang ang natira. Nonsense. Nagkamot ng ulo si Jocelyn at mabilis na lumuhad sa kanyang harapan. Then why you brought the rifle with you? Nagdududa na tanong ng babae. Akmang ilalabas na niya ang tarugo ni Carlos ngunit maagap na hinawakan niya ang kamay ng babae. Nagtama ang kanilang paningin. Ang mga mata ni Jocelyn ay puno ng pagtataka and somehow, her eyes shows that she hurts. Noon, hindi naman siya pipigilan ni Carlos kapag ginagawa niya ang mga bagay na ito sa kanya. Noon kahit na sinasabi pa ni Carlos na pagod ito, kapag gusto niyang laruin ang kanyang espada ay natutuwa pa ito, pampawala raw sa pagod. But now, he seems distant and cold. Not now. I'm tired. Umiling na sabi ni Carlos habang mahigpit na hinawakan ang mga kamay ni Jocelyn. Nang hindi magsalita ang babae ay binitiwan niya ang kamay nito at tumayo na si Carlos, pumasok sa bathroom. I was hitting a bird, think I am no longer good in firing, that's all. Carlos lied. Hindi man lang ito lumingon kay Jocelyn habang nagsasalita. Nagpatuloy ito sa paghawak sa seradure ng banyo. Nanlisik ang mga mata ni Jocelyn na nakasunod sa likod ni Carlos. Carlos. Tumigil si Carlos at bahagyang nilingon si Jocelyn na nakaluhod pa rin sa sahig. Napatanga ito sa kanyang ngunit ang mga ngiti nito ay tipid. A sinister smile. Be careful darling, be very very careful. Tuldok panipik. Nang inag si Carlos na natulos sa kanyang kinatayuan. Humigpit ang paghawak sa doorknob. Kumurap-kurap ang mata ni Jocelyn, would you like me to cook dinner for you? What do you want? Malambing na tanong nito sa lalaki, dahan-dahan na siyang tumayo. The sudden change of behavior, alam na ni Carlos ito. Kahit ang nobya ng kapatid niyang si Bethany ay naobserbahan din niya ang ugali ng dalawang magkapatid. Ang kaibahan nga lang ay walang kamalayan si Bethany na ang magkapatid na Torino ay bunga ng isang incest relationship. From anger to being sweet, ang magawa na lang ni Carlos ay sakyan ang ugali ng babae, hanggat hindi pa umaatake ang killer mood ng isang ito. Ikaw na ang bahala, nagkibit balikat siya at pumasok na sa banyo. Sinigurado niya na ma-lock ang pintuan ng banyo para hindi papasok si Jocelyn at mang-istorbo. Siguro hindi ito nakainom ng gamot. That's the problem, kapag napabayan niya si Jocelyn na magdesisyon, hindi na nito iniinom ang kanyang garot. Minsan parang sinadya nitong ayaw nang bumili. Carlos needs to control her anger, dahil kapag hindi niya ito na-control, sigurado na maging siya ay mapahamak. Jocelyn's self-destructive attitude has been released and she seems to be getting more dangerous. Ang ipinagtaka ni Carlos ay kung bakit ito masyadong possessive sa kanya, lately. Dati pa sinasabi niya na crush niya si Carlos, na mag-asawa sila, but it was understandable because of her dissociative identity disorder. Minsan na rin namang dinala ni Carlos si Jocelyn sa doktor nang bumalik na ang kanyang alalala at napag-alaman niya ang pagkupkup ni Jocelyn at ng kapatid sa kanya. Bilang malaking pagkilala ng utang na loob sa pamilya Torino, ay naisip niya na tulungan ito sa kanilang problema. Ang malunasan ang mental illness ng mga ito. Naalala pa niya ang sinabi ng doktora nang sila ay dumalaw sa klinika dahil umaasa si Carlos na gagaling si Jocelyn. Ang dissociative identity disorder, dating kilala bilang multiple personality disorder, ay isang kondisyong psikolohikal kung saan ang isang tao ay may dalawa o higit pang magkakaibang pagkatao o identidad. Ang mga identidad na ito ay maaaring magkaroon ng sariling kasaysayan, pag-iisip, at pag-uugali. Nagsimula ng paandar ni Carlos ang dutya at habang naliligo siya ay iniisip ang conversation niya at ng doktora na samuri kay Jocelyn. Ang ibig mong sabihin, Duke, kapag iniisip niya na isa siyang modelo, isa sa buhay niya iyon.
Kasama si Bethany ng araw na iyon ng kanilang dalaw sa Psychologists and Psychiatrists Clinical Building. Yes, ma'am, what if she's on the killer mode? Bethany almost whispered to me. Habang ang doktora ay kumuha ng prescription pad. May binigay rin na papel si Doktora Antoinette Sanchez Fortin sa amin. She's a psychiatrist. Kindly check this if you happen to observe the following symptoms of the patients, nakangiting sabi ng mabait at maganda na doktora. Kinausap niya kaming dalawa ni Bethany habang ang magkapatid ay kinausap ang isang psychologist na si Dr. Gracel Galicia. Bethany and I read the form. 1. Pagkakaroon ng dalawa o higit pang magkakaibang pagkatao o identidad. 2. Hindi pagkakaroon ng kontrol sa paglipat ng pagkatao. 3. Hindi pagkakaroon ng alaala sa mga pangyayaring nagdaan. 4. Pagkakaroon ng mga bago at hindi kilalang gawain o kaugalian. 5. Pagkakaroon ng mga pagbabago sa emosyon, pag-iisip, at pag-uugali. Lahat ay na-check ko. Unfortunately, kitang-kita ko ang mga sintomas na ito sa katauhan ni Jocelyn and Gestoni. Doktor, ano ang ibig sabihin nito? Tinuro ni Bethany ang bahagi ng form kung saan nakasulat ang uri ng pagkatao. Iyon ang mga identities o katauhan ng isang deed na makikita mo sa iyong pasyente. Ang host ang primary personality, Leon ang nangunguna niyang katauhan. Kahit ako ay naguguluhan na sa mga termino at sakit ng magkapatid. On my part, ginawa ko ang sakripisyo na ito, dahil na rin sa malaking sakripisyo ni Jocelyn sa akin. I felt obligated to reciprocate the help that I received from her. I owe my life to her, mentally sick or not. She needs help. Sa parte naman ni Bethany, ginawa niya ang pagtulong kay Gestoni dahil mahal ng modelo ang lalaki lukang at Gestoni he's like a sculpted creature from Mount Olympus. A hunk. Who would have thought that he's mentally ill, just like his gorgeous sister? Binasa ko ang uri ng pagkatao na nabubuhay sa dead patients. Mga uri ng pagkatao. 1. Host ang pangunahing pagkatao na karaniwang lumilitaw. 2. Alter, ang mga ibang pagkatao na maaaring magkaroon ng sariling kasaysayan at pag-uugali. 3. Protector ang pagkatao na nagbibigay proteksyon sa host. 4. Na persecutor ang pagkatao na nagbibigay ng takot o pinsala sa host. Hindi na kami nagtanong ukol sa uri ng pagkatao dahil kami mismo na nakasalamuhan ng magkapatid ay alam namin na higit pa sa 4 ang personality na idinidisplay ng magkapatid, particular na si Jocelyn. Doktora, bakit nangyayari ito sa tao? Paano po nagkaroon ng mental illness, such as did? Bethany asked, please read the form below. Nakasulat ang mga sanhi. Automatically check the form. Mga sanhi. 1. Trauma sa pagkabata, pisikal, emosyonal, o sexual. 2. Pag-abuso. 3. Pagkawala ng mahal sa buhay. 4. Mga problema sa pamilya. 5. Mga kondisyong psikolohikal tulad ng depresyon at pagkabalisa. Ipinaliwanag ni Doktora isa-isa ang mga ito. Bumantong hininga ako ng malalim. Maliban sa incest products ang magkapatid, hindi ko alam kung naranasan ba ni Jocelyn ang pang-abuso ng kanyang ama na lolo rin niya. Dahil kung sakali man na naranasan niya ang abuse then, mas lalo lang na-trigger ang dati ng psychological problems ng magkapatid, ang depression and anxiety. Cringe, ito ang naramdaman ko ngayon at pangangilabot kapag nagtagal pa kami rito. Kaya tinanong ko na lamang kung paano ito magamot. Here's some of the process and ways to cure the patients. Hopefully, the doctor said hesitantly. Kumunot naman ang akong noo. So, walang kasiguruhan. Mga paraan ng paggamot. 1. Terapiya, psychotherapy. 2. Medication, antidepressant, anti-anxiety. 3. Pagpapabuti ng kasanayan sa pagharap sa problema. 4. Pagpapabuti ng relasyon sa pamilya at mga kaibigan. 5. Pagpapabuti ng pag-unawa sa sarili. Ipinaliwanag ni Doktora Fortin isa-isa ang paraan ng pagpapagamot. Paano ba ito, Dok? Paano namin malalaman kung tumalab sa kanila ang gamot? Lalo na kay Mr. Gestoni Torino na may MDD. Gosh, I can't believe I fell in love with a crazy man. Hinilot ni Bethany ang kanyang sentido. The doctor made no comments about her remarks and so do L. Ang mga tanda ay nasa form din, ma'am, and that would be answerable by yes or no. Pero, saka mo na lang yan sagutin after 6 months of medication. But I will give the patients 3 months for trial and error medication. Dito natin malalaman kung gumagana o hiyang sila sa gamot.
Binasa ko ang assignment namin na kailangan na maobserbahan after the trial and error span of time. Mga tanda ng pagkabuti: 1. Pagbawas ng sintomas. 2. Pagpapabuti ng relasyon sa iba. 3. Pagpapabuti ng kasanayan sa pagharap sa problema. 4. Pagpapabuti ng pag-unawa sa sarili. 5. Pagbawas ng pagkakaroon ng mga pagkatao. Finally, Dr. Fortin said, "Please remember this. Ang deed ay hindi isang pagkakamali ng tao. Ang deed ay hindi isang anyo ng pagkabaliw. Ang deed ay maaaring pagamutan. Ang deed ay nangangailangan ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan." Hindi pa ako tapos nang maramdaman ko ang pag-iyak ng kambal. Hinayaan ko lamang ito sa akala na titigil din sina Aiden at Austin kapag lalapitan na ni Daphne. Pero hindi tumigil ang mga anak ko, sa bagkus ay lumakas pa ang kanilang pag-iyak na akala mo ay natatakot. O kaya naman ay ginutan ng ina kaya nauuhaw sa gatas. I frowned. Sobra naman ang pagkapagod niya ay hindi man lang nagising. Kahit naiinis ako ay ngumiti na lamang ako na inisip ang aking asawa. Baka naglalaway pa ito sa kama. Damn. Damon, sweetheart. Tandang padamdam panipik. Medyo napalakas ang sigaw ko. Pakitahan naman ang kambal. Hindi pa ako tapos, hayaan mo sandali na lang. Ngunit nanginginig ang kamay ko na pinatay na lamang ang dutya dahil hindi pa rin tumigil sa kiyak sina Aiden at Austin. Oh, what the hell, nagmamadali na lang kahit hindi pa ako tapos sa loob ng shower room. Hinablot ko ang robe at dali-daling binuksan ang pintuan at patakbo na lumapit sa crib ng kambal. Bago ako napadako sa crib ay napatigil ako ng muntik na akong maslide sa gitnang bahagi ng silid kung saan ang kama namin ni Damon naroon. Sinulyapan ko ang dahilan ng muntikan ko ng pagkaslide. Dugo. I almost shouted. Nanginginig at nakaawang ang aking mga labi at puno ng pagtataka na nauwi sa pagkagulat at pagkabahala. Bumilis kaagad ang tibok ng aking puso nang masundan ko ang pinanggalingan ng dugo. Sa ibabaw ng kama kung saan natutulog si Damon. Damon! Tandang padamdam. Shouted at the top of my lungs when my eyes shifted to the lifeless body of my husband. Naliligo siya sa sarili niyang dugo. How the hell this happened? Agad kong binuhat ang ulo ni Damon at dinala sa aking kondongan. Damon, wake up! Oh my God! Please stop, please stop! Walang tigil ang pagdaloy ng dugo na mula sa kanyang dibdib. May butas ang kanyang kailanwang bahagi ng dibdib. He was shot but who did it? Nagpalinga-linga ako, but I saw no one. Help! Monica! Robert, mommy, oh my God, help you, sumigaw ako ng malakas. Pero walang dumating. Mas mabilis pa ang pag-agos ng aking luha kaysa pagtangge ng hangin sa aking boses para sana marinig ng mga Montemayor at mga katulong sa bahay. Damon. Pero hindi sumagot. So Damon. Where the hell is everybody? Ginang Dolores, Mildred, Gloria, Jemel, Jundel, Mang Danny, oh my God, God. Where is everyone? Humiyaw kong sigaw. My mind drifted to the baby cribs. Oh no, my twins. I didn't hear them crying anymore kaya nagmamadali ako sa pagbaba ng kama, ngunit kahit nagmamadali ako, sinisiguro ko naman na maayos kong maibabalik ang ulo at ang itaas na bahagi ng katawan ni Damon sa unan. Para akong mabaliw sa pangyayaring ito. Hindi ito totoo ay my mind was shouting. I rushed to where the cradles are, napatigil ako sa aking paghakbang nang maramdaman ko ang gatilyo ng baril sa aking likod. Diniin ito sa aking likod. Don't move, napasinghap ako nang malalim nang marinig ko ang boses na iyon. Hindi ko nakalimutan ang kanyang boses, isang spun to my right and ducked to see the killer. Ito ay isa sa mga tinuro ni Linda sa akin. Nabigla siya sa aking ginawa kaya hindi niya naiputok ang baril sa aking likuran. Sino ka? Mabilis kong tanong sa kriminal. Nakasuot siya ng bonnet kaya hindi ko nakilala, but her voice, hindi ako maaring magkamali, kay Jocelyn ang boses na iyon. Muling tinutok ng salarin ng baril sa aking ulo. One more movement at pasasabugan ko ang ulo mo. Jocelyn ko ba iyan? Ngatal kong tanong sa kanya. Hindi siya sumagot. I know it's you. Kahit nakasuot ka ng bonnet, do you think I cannot recognize your voice? You're a criminal. You're a criminal. Why are you doing this? Why did you kill my husband? Isang nakakabaliw na ngiti ang pinakawalan ni Jocelyn.
Ask your husband why asked him. She laughed. Asked him. She commanded. Humigpit ang paghawak niya ng baril. Iyan ang dapat sa pakialamero na kagaya niya. Hindi niya dapat pinakialaman ang tahanan namin. Ano bang pinagsasabi mong baliw ka? Hindi na ako nakatiis pa, I lunged at her. Hindi niya napaghandaan ang bigla kong pag-atake kaya natambush siya. Sa sahig ay nag-aagawan kami ng baril. Muli kong narinig ang pag-iyaking kambal. Hinawakan ng mahigpit ni Jocelyn ang aking ulo. Sobrang lakas niya. Pumaibabaw siya sa akin, hinawakan ang aking ulo at iniempog sa sahig ng ohawkit ulit hanggang sa maramdaman ko na lang ang isang malakas na pagyugyug sa balikat ko na siyang gumising sa akin. Damon. Maria baby wake up. Dahan-dahan kong ginaisang ang aking asawa nang marinig ko ang kanyang mahinang pag-ungol. Bagamat gumalaw siya ay hindi pa rin damilat ang kanyang mata sa bagkus ay lumakas ang kanyang pag-ungol at umiiyak na siya. Baby, Maria wake up. Medyo nilakasan ko na ang paggising sa kanya at pagyugyug sa kanyang balikat. Nataranta ako nang sumigaw siya. She's calling my name and she's crying hard. I had no choice but to grab her shoulders and shake her a little hard. Wake up, Maria please. Damon. Napasigaw at mabilis na yamakap sa akin si Maria. Thank God, you're awake. Kinakabahan ako sa iyo, Maria sobbed. Why you're alive she sniffed. Of course, I am. I chuckled. Obviously, namatay na ako sa panaginip niya. Mahigpit pa rin na nakalingkis ang leeg niya sa kin at umiiyak. I'm just curious about kung paano kaya ako namatay sa panaginip niya. I chuckled again. After we made love, nagkaroon siya ng nightmare. Her stricken expression made me stop though. Dahan-dahan kong inilayo ang katawan niya sa akin. Basa na ang aking balikat sa kanyang masaganang pag-iyak. Maria baby, ano ba kasi ang napaginipan mo? Bakit naman takot na takot ka? Did I die? Obviously, she nodded. I raised my brow at her, kaya muli siyang yamakap sa akin. I'm sorry, Damon, darling hindi ko sinasadya na managinip ako ng masama sa iyo. Umiling siya na patuloy sa pag-iyak hinimas ko ang likod ng aking asawa. Han, how did I die? I let out a chuckle again. Ang cute naman kasing isipin na worried siya gayong panaginip lamang iyon. I wanted to tease her, really I do. Feel kasi niya ang kanyang panaginip dahil hindi na nito narinig ang pag-iyak ng aming mga anak. Maria dahan-dahan kong kinuha ang kanyang kamay na nakapulupot sa aking leeg upang check ang kambal sa crib, ngunit mas lalo niyang hinigpitan ang paglangkis sa aking leeg. Hindi rin tumigil ang pagdaloy ng kanyang luha kaya nabasa na rin ang aking balikat. It was so vivid Damon, parang totoo talaga na binaril ka ng kriminal na iyon, mahina niyang sabi. Ang daming dugo, bahagyang nanginag ang kanyang katawan. So, that was how I died. I chuckled. That's alright baby panaginip lang iyon. You know, dreams have no meaning at all biglaan kong kinuha ang kanyang kamay sa aking leeg. Dahil kung hindi ko gagawin ito, hindi na niya iwan ang paglangkis sa akin. Please stop crying nothing will happen to me, I mean panaginip lang iyon. Tumigil sa pag-iyak ang kambal kaya hindi na muna ako bumaba sa kama, though, I really wanted to check the twins. My wife looks vulnerable, namumula na ang kanyang mga mata sa kiek. Para matigil na siya, I told her to spit the details. I've never seen so many blood oozing from your body. I know it was the psycho Jocelyn yes, siya iyon, nakasuot pa siya ng bonnet, pero kilala ko naman ang boses niya siya iyon Damon, she killed you. That bitch. She panicked. Wala pa bang development sa kaso, hindi pa rin ba siya nahuli? Naitanong niya sa akin bigla ang development ng kaso. Damon, hindi ko maitatago ang kaba at pangamba dahil hindi naman maitatago na may kaugnayan si Jocelyn sa lahat ng nangyayaring kahit pa na hindi ito nahuli ng pulisya. One more thing, she tried to kill the twins and me when she pushed me. Halata ang takot sa boses ni Maria. Huwag kang mag-alala Maria, malapit na siyang matuntan, may paraan na ginagawa ngayon si Private Detective Barry Limos upang matuntan ang kanyang kinaroroonan. For the meantime, please stop crying, hindi ko maiwasan ang mag-alala sa kanya. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak. While I'm happy to think na hindi niya matanggap na may mangyaring masama sa akin, I felt uncomfortable about her,
dreaming about the psycho, Jocelyn. But it looks and feels so damn real. The blood, your body at ang baril na nakatutok sa aking likod nagpangbunaw pa kaming dalawa na para talaga akong iniempog niya sa sahig ang aking ulo. Napasinghap siya nang marinig ang pag-iyak ng kambal. Mga anak nagmamadali siyang bumaba ng kama at lumapit sa crib bumaba na rin ako sa kama at sinundan si Maria. Kinuha niya si Aiden at binigay sa akin. Kinuha niya si Austin at sabay na kaming nagpatahan sa dalawang sanggol na lalaki. Gusto ko sanang itanong kay Maria ang tungkol sa nangyari pa sa kanyang panaginip pero hindi ako komportable nang marinig ko nang sabihin niya na iniempog ni Jocelyn ang kanyang ulo sa sahig. My thoughts went back to Bethany's death. Hindi ako mapakali na isipin ang nangyari kay Bethany, ang uri ng pagpatay kay Bethany ay mangyayari kay Maria. Kahit na sabihin pang panaginip lamang iyon. Hindi pa rin ako mapakali na isipin kung amin na buwan na ang nakalipas pero hindi pa rin umuusad ang kaso. Maria put back Austin in the crib. Nagtimpla siya ng gatas para sa kambal. It's almost 6 in the morning. Go back to sleep, okay? I will ask Ginang Dolores or Monica para bantayan ang kambal. You need to take a rest, Maria. It seems to me na natatrauma ka sa iyong masamang panaginip. I need to see myself and talk to Detective Limos. No. Mariin na sabi ni Maria nang maibigay na niya ang bottled water sa dalawa. Muli niyang kinarga si Austin para maayos ang pagdidi nila. I did the same to Aiden. Kapwa kami nakaupo sa couch na nasa gilid na crib ng kambal. What? Nagtataka ako sa pagpigil niya. Hindi pwede, Damon. She told me na pakialamero ka, siguro nalaman ni Jocelyn na patuloy kang nagpaimbestiga sa kaso niya. Ipaubaya mo na lang sa pulis. And maybe she knows that you're also investigating the ruined monastery. I almost laughed with her facial expression. Are you kidding me? What I'm doing is for real, yours is just a dream. Hindi mangyayari iyang panaginip mo, Maria. Don't mistakes that. Mabilis na umiling si Maria. No, Damon, you listen to me. Kailan pa ba ako nagkamali sa aking intuition? Lahat nagkatotoo, hindi ba? When I told you that I don't trust Nina, tama ang duda ko tungkol sa kanya, hindi ba? Mommy at that time was arranging your marriage to her. I don't know about their plan, it's not my fault. I sighed. Ang buong akala ko noon ay pakikipag-ibigan lang ang plano ni Nina sa akin. Hindi ko alam na may usapan sila ng mommy ko, doon pa lang sa Amerika. Hindi mo nga kasalanan, pero nang magpahayag ako ng pagkabahala, ayaw mong naniwala. Sinabi mo pang magkaklase lang kayo. But, I'm right after all. Pinandilatan niya ako ng mata. Nagalit at nag-away pa kami noon dahil sa kanyang pagiging selosa. Turns out she's right. Nagkataon lang iyon. I said firmly, but I know she's right. I told you about Carmela Fu, nang bumalik siya, sabi ko na may masamang balak siya sa iyo. Sisirain niya ang relationship natin. Nagkamali ba ako? Totoo, hindi ba? Mabilis na nakatulog ang kambal ng mabusog na kaya binalik na namin sa crib. Lumayo kami sa crib upang hindi maabala ang mga anak namin. May pagkakataon na minimulat nila ang kanyang mga mata kapag napalakas ang aming tinig ni Maria. Umupo kami sa sofa sa kabilang bahagi ng aming silid. And finally, yung tungkol kay Jocelyn, nagkamali ba ako nang sabihin ko na sa iyong hindi mabuti ang pakiramdam ko sa kanya? You just laughed at me. Now, look what happened, she's the most dangerous of all. Alam mo ba, Damon, hinawakan ni Maria ang kamay ko. Naramdaman ko ang pagpitlag ng kanyang pulso at naramdaman ko ang panilamig ng kanyang kamay. Alam mo bang sinabi niyang nakialam ka sa kanilang tahanan? Layong sinabi mong monasteryo, Damon, hindi kaya iyon ang kanyang tahanan? It's ruined, Maria said. Maaring sira nga ito sa labas. What about inside? May alam ba kayo? Wala, dahil ikaw na mismo ang nagsabi na binabawal ang pagpasok sa loob. My heart skipped a beat as I remembered Officer Gayapa words. Baliw lamang ang papasok sa ruined monastery na iyan. Jocelyn is sick, mentally ill. As well as her family, as what Officer Gayapa said. So kung tama na naman ang intuition ni Maria, pwedeng sa labas lamang sira ang monasteryo pero sa loob hindi. Naaalala ko kaagad ang tungkol sa ilaw sa loob. Kung totoong hindi na ito ginagamit dahil malapit nang bumagsak, bakit nga may ilaw?
Nanlaki ang aking mata as I realized something too, the ruined Barbie dolls. And the ruined monastery now, lalo lamang akong naging interesado na buksan ng sipilitan ang monasteryo na iyon kung ayaw kaming bigyan ng permit ng gobyerno. Well, antag ni Maria. Mababahala siya kapag sabihin ko ang totoong balak ko. And so I lied to her. Sel know it was wrong. Pero ayaw kong mag-alala siya. White ties, okay. Okay, what? I'll leave the case to the police. Ang malawak na hardin ng mga Montemayor ay sumasaklaw. Sa 10 ektarya ng land iyan, bulaklak at tahimik na tubig. Habang naglalakad ang mga bisita sa mga liku-likong daanan, sila'y riababalot ng matamis na amoy ng bulaklak at mahina ng kumakanta ng mga ibon. Ang mga matatag na puno ng oak, na may mga ilaw ng fairy, ay nagtatayo tulad ng mga bantay, ang kanilang mga sanga ay umaabot sa langit tulad ng isang katedral ng kalikasan. Ang mahinang himig ng mga dahon at ang mahinang agos ng fountain ay lumilikha ng isang nakakapawiwing melodya, na nagtatakda ng tono para sa isang hindi malilimutang pagdiriwang. Mula sa veranda ay masayang pinagmasdan ni Monica ang mga tao sa hardin na masayang nakipagdiriwang sa kasal nila ni Eman. Si Monica ang pinakamaganda sa araw na ito ng kanyang kasal. Si Monica ay nagpapakita ng kagandahan at elegant attitude sa kanyang puting kasuotan na may lace. Nagmukha siyang prinsesa sa suot niyang tiara na may diamante. Ayaw na sana niyang sundin pa ang payo ng wedding organizers dahil para sa kanya, matanda na siya sa mga ganang bagay. Ang kanyang mahabang belo ay nagbibigay ng isang ethereal na vibes. Ang kanyang bouquet, na isang obra maestra ng mga peony, rose at hydrangeas, ay bumagay sa kanyang kasuotan, na naglalabas ng isang matamis na amoy na kumakalat sa hangin. Habang naglalakad siya sa daanan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang kasintahan, ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa buong hardin. Bahagyang sinulyapan ni Monica ang kanyang pamilya na nakahilera sa kariiyang dinaraanan, masaya sila na nakangiti at kamakaway sa kanya. Ang kanyang kasintahan, si Eman, ay nagpapakita ng kagwapuhan at kakisigan sa kanyang itim na tuxedo. Ang kanyang puting kamiseta at bow tie ay nagbibigay ng sense of refinement. Habang tumitingin siya sa kanyang kasintahan, ang kanyang mga mata ay pinagpapakita ng pagmamahal at buong pusong pagtanggap. A perfect sunset wedding. Ito ang pinili nina Eman at Monica habang nagtatapos ang araw, ang kasalan ay nagsimula na rin. Si Monica ay dinala ng kanyang kapatid na si Damon sa daanan, kung saan ibibigay na siya sa kaibigan na si Eman. Ang mga mata ni Eman ay hindi nag-iwas ng tingin sa papalapit na nobya. Ang mga salita ng opisyal ay nagbigay ng isang pribadong atmosfera, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na makasaksi sa sagradong sandali. Habang nagpapalitan ng mga pangako sina Eman at Monica, ang hardin ay tila may buhay, ang mga bulaklak ay nagbubukadkad pa, ang mga ibon ay kumakanta ng mas matamis. It is truly a magical wedding. Pagkatapos ng kasalan, ang mga bisita ay nagtungo sa kalapit na lugar ng pagdiriwang, sa mismong mansion lang din ng mga Montemayor. Ang mga mesa ay may bongga na design, mga mamahaling kubyertos at kristal na baso. Ang masarap na pagkain, na niluto ng mga kilalang kusinero, ay pinagsama sa mga pili ng alak, na pinili upang umangkop sa bawat putahe. Habang nagtatapos ang gabi, ang hardin ay nagpakita ng isang mahiwagang kaharian, na may mga ilaw ng fairy, mahinang musika at masayang tawanan. Animo ay isang fairy tale ang reception, kagaya na rin ng birthday celebration ni Mia noon. Ang flower girl ni Monica at Eman. Si Monica at Eman ay nagkaroon ng kanilang unang sayaw sa ilalim ng mga bituin, na napapalibutan ng mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Monica. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa akin. Alam mo ba na ako ang pinakamaligyang lalaki sa buong mundo? Hinalikan ni Eman ang noo ng asawa. Maraming salamat din sa iyo, Eman. Ako ang pinakamaligyang asawa sa gabing ito. Tinanggap mo ako ng buong buo kahit na may anak na ako. Humilig si Monica sa kanyang matikas na dibdib, habang patuloy sila sa pagsayaw sa saliw ng maganda at nakaka-in-love na music. Bigla ang bumuhos ang ulan, na nagdulot ng pagkalat ng mga bisita. Sa gitna ng kaguluhan, ang kasuotan ni Monica ay napinsala dahil sa tilamsik ng tubig. Lalong lumakas ang buhos ng ulan, nagtataka si Monica dahil biglang nawala ang mga tao, nawala ang kanyang pamilya. Higit sa lahat nawala si Eman,
Eman sumisigaw na sabi ni Monica. Bigla siyang nakaramdam ng panginginig dahil sa malakas na bagyo ng nangangalit na ulan. Yakap ang kanyang sarili. Nagpupumilit siyang takasan ang hardin na sa worry niya ay milya-milya na ang layo sa kanilang mansion. Umiiyak siya na tinatawag muli si Eman, nasaan ka ba? Bakit mo ako iniwan? Hindi na napigilan ni Monica ang umiyak ng malakas. It's her wedding day, dapat nagsasaya siya ngayon. Robert, anak, nasan ka na? Sa gitna ng dilubyo na nangyayari sa araw at gabi ng kanyang kasal, iniisip ni Monica ang kanyang anak na si Robert at asawang si Eman. Maintindihan pa niya na nawala si Damon dahil siguro dinala si Maria at ang kambal sa loob ng mansion. Naunawaan din niya na nawala ang ina dahil iniligtas siguro si Mia sa napakalakas na ulan. Higit sa lahat naunawaan niya na wala ng isang tao na natira dahil nagkanya-kanya na silang ligtas sa kanilang sarili. Siguro niligtas ng kanyang anak si Linda, ang kanyang buntis na asawa. Napasigaw si Monica nang isang malakas na kulog ang tumunog. Natila galit na galit. Sumabay pa ang pagguhit ng kidlat sa kalangitan. Eman pumikit si Monica at patakbo na tinahak ang harapan ng mansion. Finally, malapit na siya. Wala na siyang pakialam kung madapa man siya dahil sa dilim. Nang bumuhos ang malakas na ulan ay namatay din ang mga ilaw. Bagamat may mga poste ng solar power, hindi pa rin ito sapat sa nangangalit na panahon. Ngunit bago pa man narating ni Monica ang porch, nadulas siya kaya nadapa siya. Eman muling sumigaw si Monica dahil nahihirapan siyang bumangon dahil naipit ang kanyang paa sa suot na trahe de boda. Monica nagangat ng tingin si Monica. A sigh of relief escaped from her quivering lips nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Tinanggap niya ang kamay ni Eman na inabot sa kanya. Finally, where have you been? Meraika this time is a quivering mess. Hindi na niya mapigilan ang umiyak at sumbatan ang bagong asawa. Saan ka ba galing? Bakit mo ako iniwan? Nagtatampo na sukbat ni Monica sa asawa. Buong puwersa na nangunyapit si Monica sa kamay ng lalaki. Hanggang sa tuluyan na siyang nakabangon sa madulas na putik. Be careful, napakadulas at madilim pa, baka mawalan ka ng balanse, sabi ni Monica sa nanginginig na tinig. Sa palagay niya ay basa maging ang kanyang kaluluwa. Oops, dahil sa lakas ng paghatak kay Monica, dumiretso siya sa dibdib ng kanyang asawa. He groaned. Nataka si Monica dahil hindi man lang nagsalita si Eman. Gusto niyang makita ang mukha ng asawa kapag sinusumbatan na niya ito. Hindi pwede ang ginawa niyang pag-iwan sa kanya. Siya dapat ang unang tutulong sa kanya. Why did he forsaken her? Come on, Eman, quick. Hinayla niya ang kamay ng asawa dahil hindi na ito gumalaw. Sa bagkus ay nanatili itong nakayakap sa kanya. Sinasamyo ang kanyang bango. Ang ulo nito ay sinubsob sa leeg ni Monica. Mainit ang hininga mula sa bibig ng asawa kaya nakadama ng init si Monica dahil sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, init ng katawan ni Eman ang kanyang naramdaman. Come Eman, puntahan natin sila sa loob. Why are you calling him over and over again, Monica? Na kahit ako ang kayakap mo, siya pa rin ang iniisip mo. Monica gasped. His voice. No. Gamit ang kanyang kamay, dahan-dahan niyang tinulak ang dibdib ng inaakala niyang asawa. Gumuhit na naman ang isang kidlat sa kalangitan, pansamantala itong nagdala ng liwanag sa paligid. Mabilis na napaatras si Monica nang mapagsino ang lalaking kayakap niya. Mula ulo hanggang paa ay nakita ni Monica ang lalaking kay tagal niyang hinintay. Ang lalaking gusto niyang makita noon pang buntis siya. Subalit mailap ang panahon, maramo ang pagkakataon. Carlos, nakaawang ang labi ni Monica. I'm sorry, you're so young now, let me carry you to the porch. Carlos said there were tears on his eyes. No, pinigilan ni Monica si Carlos nang akma siyang babuhitan ng bridal style. Paano na lang kung makita sila ni Eman, anong sasabihin ng asawa niya? Why? I can walk, then let me hold you please. Monica. Inabot ni Monica ang kamay ni Carlos. Bakit hindi niya ito naramdaman nang abutin niya kanina ang kamay ni Carlos? Bakit hindi niya naramdaman ang yakap niya kanina? Bakit hindi niya nahulaan ang boses nito kanina? I miss you so much, Monica. Niyakap ni Carlos si Monica. Bakit ka nagpakasal sa iba? Nangako ka sa akin, Monica.
You promised to wait for me even if it takes forever. Now why did you marry someone else? Why Monica? Why? Tandang padamdam panipik. Ang kanina na mahinahon na si Carlos, ngayon ay galit na. Isa pang pagguhit sa kalangitan at nakita ni Monica ang galit na mukha ni Carlos. Pumunta ako rito upang tapusin ang kasamaan ng ina mo. At upang wala nang magiging hadlang sa ating pagmamahalan, Monica. But what did you do? Sumisigaw na si Carlos. Napaatras naman si Monica at muling nadapa at napasubsob ng may isang bagay na nakaharang sa kanyang paanan. Napasubsob siya at napagtanto niya na katawan ng isang tao ang kanyang kinabagsakan. Minsang panggumuhit ang isang kidlat. Napasigaw si Monica nang sumabay pa ang dagandong ng kulog. Nanlaki ang mata at awang ang kanyang labi nang masilayan ang katawan ng lalaki na naliligo ng parehong ulan at dugo. Eman, humiyaw si Monica, you leave mo no choice, Monica. I had to kill him. Carlos reached out to her. Chapter 32. Nakatayo si Jocelyn sa kanilang madilim na bahagi ng silid ng monasteryo, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng sakit at pagtataksil. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Carlos na bahagyang naliwanagan sa lampshade sa ibabaw ng bed table, ang kanyang mahal ng maraming taon. Carlos is peacefully sleeping on their bed, like nothing ever happened. Walang kaalam-alam na nahuli na niya ito. Simula nang iligtas niya ito nang makita niyang wala itong malay sa daan duguan, puno ng pasa ay inuwi niya ito sa kanyang palasyo, ang monasteryo na tinaguriang The Ruin dahil sa labas, wasak-wasak na ito. They didn't know a damn thing behind the ruined monastery. Ang akala ng mga tao sa paligid, ay abandonado ito, hindi nila alam na may nakatagong yaman sa loob, and they don't even know that inside the ruined monastery is in fact the classic and modern house that speaks of power and wealth. Ang hangin ay mabigat at may tensyon na dala bunga ng kanyang kataksilan. Para siyang nahulog sa kumunoy ng kanyang kasinungalingan. Hindi na halos makahinga si Jocelyn dahil sa puot na naramdaman niya. How could he? He is the male version of Bethany. Ang taksil na modelo na nag-iwan ng kanyang kapatid, kaya niya pinatay. Para hindi na doon malungkot ang kanyang kuya, sasamahan na ito ni Bethany. Doon sa madilim na mundo kung saan ang kuya niya Just Oni ay naroon. Natuklasan niya ang pagtataksil ni Carlos nang sundan niya ito nang umalis na naman ng monasteryo. Lingid sa kaalaman ni Carlos, sinundan niya ito upang mahuli kung ano ba talaga ang ginagawa niya sa labas ng monasteryo. Kung mayroon ba itong kinakatagpo. At kung nagsasabi ba ito ng totoo. Nagulat siya nang tinahak ni Carlos ang daan patungo sa Montemayor's mansion. What the heck? Anong kaugnayan niya sa mga Montemayor? The idiot is insane if he thinks of going inside the wall of the Montemayors. But yes, he's insane for disguising as basurero. Kaya pala nagsuot ito ng damit na akala mo ay kung sinong mahirap, nagpapanggap pala itong basurero. Nagtataka si Jocelyn kung saan ito kumuha ng uniformed services crew na may pangalan na Alabang Cleaners. Mula sa tainted rented limousine na dala ni Jocelyn, hindi siya makikita ni Carlos, maging ang bagong labas na sasakyan ng mga Montemayor. Tumigil ang sasakyan at bumaba ang sakay nito si Monica. May binigay siya sa kanilang security guard and then Jocelyn saw it. Carlos' eyes lit up. Natigil ang pagkukunwari ni Carlos na nagwawali sa gated community ng Alabang Muntinlupa. Ang babaeng sinasabi niya na nagmamay-ari ng kanyang puso ay Sel Monica F. King Montemayor. Ito nga ba ang babaeng sinasabi niyang patay na? Akmang lalapitan na ni Carlos si Monica, nagmamadali itong tumawid sa kabila upang lepetan ang Montemayor na babae, subalit natigilan si Carlos nang mula sa driver's seat ay bumaba ang isang lalaki na hindi pamilyar kay Jocelyn. Hindi niya ito nakita noong siya ay naging yaya ni Mia. Nakita niya bigla ang masamang tingin ni Carlos sa lalaki. Nagbabaga ang kanyang mga mata na nakatingin sa lalaki, lalo na nang halikan nito si Monica. Ang mga alaala ni Jocelyn ay nagbalik, ang kanyang isipan ay napuno ng mga alaala ng kanilang mga ngiti, mga luha, at mga pangakong sinabi nila sa isa't isa. Ang sakit ng pagtataksil ni Carlos ay samugat sa kanyang kaluluwa, nag-iwan sa kanya na naghihingalo sa hangin. Bakit mo ginawa ito, Carlos?
Ang kanyang tinanong, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa daing ng kanyang nasirang puso. Ang mga mata ni Carlos ay nakapikit dahil natutulog ang lalaki. Hindi ito makasagot sa kanyang tanong. Habang tumatagal ang kanyang titig, si Jocelyn ay nagkaroon ng pakiramdam na siya ay nalulubog sa madilim na kadiliman ng depresyon, isang lugar na alam niya masyado. Ang pagkabaliw niya sa pag-ibig kay Carlos. Hindi ba ito ang bansag ng mga tao sa kanyang pamilya? Mga baliw. Ang mga anino na nagpahirap sa kanya mula noon ay nagbalik, ang kanilang presensya ay nagpapahirap at nagpapakiramdam ng pagkakait na isip niya na ang pag-ibig ni Carlos ay sapat upang panatilihin ang mga ito sa layo, ngunit ngayon ay nagmistulang mali siya. Ang mga anino ay nagbalik, ang kanilang mga kamay ay nagkakapit sa kanyang puso. Ayaw ko sa iyo, ang kanyang sinabi, ang kanyang mga salita ay may lason. Ayaw ko sa iyo dahil ginawa mo ako ng ganito, dahil sinira mo ako. Ang monasteryo, na dating isang santuaryo, ay nagmukhang isang bilangguan. Ang mga mata ni Jocelyn ay paikot-ikot sa paligid, ang kanyang mga alaala ng kanilang mga ngiti, mga luha, at mga pangakong sinabi nila sa isa't isa. Nagtatanong siya kung ang kanilang pag-ibig ay tunay ba o hindi. Ang sakit ng pagtataksil ni Carlos ay nagpahirap sa kanya, nag-iwan sa kanya na naghihingalo sa hangin. Hindi ko alam kung kaya ko pang gawin ito, ang kanyang sinabi, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang mukha ni Carlos ay panatag na natutulog, tila inspirado na nakita niya ang kanyang minamahal kanina. Habang ang mga anino ay nagpapahirap sa kanya, si Jocelyn ay nagkaroon ng isang maliit na pag-asa, isang pag-asa na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Naisip niya na siya ay may karapatan sa mas magandang buhay, sa isang pag-ibig na totoo at walang kondisyon. Naisip niya na kasama niya si Carlos. Naisip niya na siya ang nararapat sa lalaki at hindi si Monica. Hindi siya makapapayag na agawin lamang ito ng kanyang nakaraang pag-ibig. Mayroon siyang determinasyon na magpatuloy, na huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Huwag isuko ang kanyang si Carlos. May karapatan ako sa mas magandang buhay, ang kanyang sinabi, ang kanyang boses ay matatag. Ako lang ang may karapatan sa pag-ibig mo. Ang isip ni Jocelyn ay nagkaroon ng mga tanong tungkol sa nakaraan ni Carlos at Monica. Nagdududa siya sa kanyang sarili, mayroon ka pa bang nararamdaman kay Monica? Tanong niya, and why should she's not hearing any reply? That's because he was peacefully sleeping. Carlos, wake up! Wake up! Kumurap-kurap si Carlos dahil sa malakas na pagyugyug ni Jocelyn sa kanyang balikat. Bakit? Tila nairita nitong tanong dahil sa kasarapan ng kanyang tulog ay iniistorbo ito ni Jocelyn. Magtapat ka sa akin, Carlos. Who is she? She knows, of course, but she wanted to test Carlos. Dito niya malalaman kung magsasabi ba ito ng totoo, o paninindigan niya ang kasinungalingan na dati nang sinabi sa kanya. Who's she? Carlos was wide awake now. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ang babaeng sinasabi mo na mahal mo, ang babaeng sinasabi mo na nagpapatibok ng iyong puso. Sino siya? I told you already that she's dead, mahinang tugon ni Carlos. Sa kisame ito nakatingin. Liar, he's lying again. Sino siya? Dumilim ang kanyang paningin dahil sa nagsisinungaling nito sa kanyang harapan. Nakita niya mismo ito sa dalawa niyang mata. Buhay na buhay ang tinutukoy niyang babae at higit sa lahat kilalang kilala niya. Then who is she? Minsang pang tanong ni Jocelyn. Oh come on, Jocelyn. Galit na ang tinig ni Carlos. Where this coming from? Bakit nagsisimula ka na naman? Tapos na tayong mag-usap nito, hindi ba? We're done talking about this. I already brought you there because you wanted to meet her. Bahagyang naging malumanay ang boses ni Carlos. Dinala mo nga ako doon sa sementeryo, but still there is no name. Naghihintay ako, Carlos. She knows that he was lying again. Lying all over again. Hinintay ni Jocelyn na sasabihin niya ang pangalan ng tinutukoy niyang mahal niya. It doesn't matter. Bumaba si Carlos ng kama. This conversation is over. Padabog na sinuot ang robe. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Carlos. Hindi pa. This time ay umikot na ang mga mata ni Jocelyn. Saan ba nanggaling ito, Jocelyn? Why this sudden confrontation? Nilapitan ni Carlos si Jocelyn na nakatanga pa rin sa gilid ng kama. Bahagyang kumislap ang mga mata ng babae dahil sa malunanay na tinig ng lalaking mahal.
nangako ka sa akin, nangako ka, mahinang tugon ni Jocelyn na tila nanlalambot. Han, inabot niya ang batok ng babae at hinawakan ito. Jocelyn is tall enough to almost level and look straight into his eyes. Nagtama ang kanilang paningin. What did I promise you again? Gamit ang isang kamay tinaas ni Carlos ang panga ni Jocelyn, you promised me that you will not leave me. Tuldok panipik. Eman, iniwan na ba kita? Umiling si Jocelyn. But, you were going to leave me. Binitiwan ni Carlos ang panga ni Jocelyn na nakatanga pa rin sa kanya. Bahagyang yumuko si Carlos at dinaikit ang kanyang mukha kay Jocelyn. Why did you say that? I saw you today. I saw you. You're a liar bastard. Carlos, I know whose is your ex-girlfriend. I saw you today, Jocelyn said harshly. Carlos almost brushed his lips to hers. Jocelyn closed her eyes and waited for the anticipated kiss that she was expecting from him. It didn't come. She slowly opens her eyes and meets his deathly gaze. Don't you ever touch her, don't you ever come nearer to her. Dahil oras Ria may masamang mangyari sa kanya, ikaw ang sisingilan ko. Leave her alone. Marahas na tinulak ni Jocelyn si Carlos pero kaagad na nahawakan ng lalaki ang kamay nito. Tinulak niya sa dingding si Jocelyn at hinawakan pareho ang kamay ng babae sa ibabaw ng sariling ulo. Tinukod ni Carlos ang kanyang tuhod sa pagitan ng hita ni Jocelyn para hindi ito makagalaw. And don't you ever dare stop me again, do you understand? Carlos clenched his teeth. No, she shouted and headbutt Carlos. Monocle, niyakap ni Eman ang fiancé ng buong higpit nang sa wakas ay gumising na ito sa kanyang masamang panaginip. Eman, Monica sob. Mahigpit kaagad siyang nangunyapot sa leeg ng lalaking mapapang-asawa niya. She woke up with Eman beside the bed, her heart racing. The vivid nightmare still lingered. She pulled out from the hug and touched Eman's cheeks. Panaginip nga lang ba ang lahat, Eman? Hindi ba totoo iyon? Gising na ba ako? Sunod-sunod na tanong ni Monica sa fiancé na si Eman. Halatang naguguluhan ang lalaki. Wait, sweetheart, dahan-dahan niyang binaba ang mga kamay ni Monica. I'll get you a glass of water and a towel, you are soaked. Naliligo sa sariling pawis si Monica. No, don't go. Hinawakan niya ang kamay ni Eman. Sweetheart, it's just a dream. You're awake now, don't worry about it. Ngumiti si Eman at pinisil ang kanyang kamay. Besides, hindi naman ako lalabas ng silid. He pointed to the minibar of his bedroom at the far side. Sa minibar ni Eman ay may refrigerator na imbakan ng pagkain at inumin. Hindi niya gusto ang bumaba pa kapag nag-crave siyang kumain o balak na magluto kahit nasa loob lamang siya ng silid. Si Eman ay nakatira sa Corinthian, Baguio City, isang exclusive community kung saan nakatayo ang kanilang villa. Dahil sa nalalapit nilang kasal, dinala na niya si Monica sa kanilang bahay upang magkaroon ng bonding moment sa kanyang pamilya. Dahil magkaibarkada naman sina Eman at Damon, kilalang-kilala na rin nina Mr. and Mrs. Lagdameo ang mga Montemayor. Inabot sila ng hating gabi sa pag-finalize ng kanilang wedding preparations, like finalizing the guest list and the reception as well as the code of dressing. Mayroon silang wedding planner syempre, but Monica wanted everything to be perfect. Tumango si Monica at binitiwan na ang kamay ni Eman in her dream. She saw Eman, coaked in his own blood, and though the pouring rain washed the blood, the lifeless body of her new husband lay down on the ground. Inabot niya ang tubig na bigay ng fiancé. Thank you. Nanginginig ka, Monica. Pinunasan niya ang noo ng girlfriend, dahil kahit malakas ang aircon, ang pawis sa noo ni Monica ay dahil sa kanyang masamang panaginip. Eman, I'm scared, she sobbed again. Tell me about it. Tuldok panipik. Eman smiled at her as to reassure her that dreams have no meaning at all. Naaalala tuloy niya ang kaibigan na si Damon. The other day, Damon was worried sick about Maria. Na-trauma pa ito kapag bigla mong tatawagan, kapag nag-iisa at makarinig ng kaluskos ay natatakot na si Maria. Ito ay dahil sa nightmare din niya na namatay si Damon. Binaril si Damon, may pumatay kay Damon. Teka, muling umupo si Eman sa gilid ng kama. Huwag mong sabihin sa akin na tungkol din sa akin sa panaginip mo. Tumango si Monica. And based on your stricken expression, namatay ako sa panaginip mo, mahal ko.
Nakangiting tanong ni Eman. Nang muling tumango si Monica, Eman laughed. Why are you laughing? Nahintakutan niyang sambat sa fiancé. I felt paralyzed, unable to move or save you. Your lifeless body laying on the ground. It was so vivid, so realistic that I'm trembling to death, at ngayon, pagtatawanan mo lang ako, umiiyak na sabi ni Monica. Hey, relax. Mabilis na inemo ni Eman ang kanyang fiancé. I didn't laugh because of your feelings, no sweetheart, kaya ako tumawa dahil noong isang araw lang ay sinabi ni Damon sa akin ang panaginip ni Maria. Takot na takot ang kanyang asawa, dahil pinatay raw si Damon ni Jocelyn though, nakabonet ang killer. Maria was positive that it was Mia's ex-nanny. Mahabang paliwanag ni Eman, I mean, what's with you women, dreaming your boo and it's not just a dream. It was a nightmare. Eman said. I don't know sweetheart, I don't know pero natatakot ako dahil mukha siyang totoo talaga. I'm sorry, hindi ko naman sinasadya na iyon ang magiging panaginip ko. No, Monica, it's not your fault. Pero, gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa akin, o sa paanong paraan ako namatay. Umismid si Eman, ilabas mo na iyan, Monica, magiging dalahin mo pa iyan, hindi naman mangyayari iyang panaginip mo eh. Malalim na huminga si Monica. Tinitigan niya ang fiancé ng masinsinan. Ayoko ng pakasay. What? Halos lumabas sa eye socket ang mata ni Eman. Nakaawang ang kanyang bibig. Bakit naman? Anong ginawa ko? Nanlumong tanong ni Eman. Naghihintay pa siya na matapos ang kasal nina Robert at Linda, tiniis niya iyon, nagparaya siya para lang sa kagustuhan ni Monica. And now, dahil lang sa buwisit na panaginip na iyon, hindi na natuloy ang kanilang kasal. This is ridiculous. Trembling, Monica recounted the nightmare to Eman. Sa aming hardin, we had this sunset wedding. Masaya lahat, masayang masaya. We had our first dance and last. Bamantong hininga na naman si Monica. Matiyag ang naghintay si Eman as Monica was retelling the nightmare. Hindi siya makapapayag na hindi matuloy ang kasal nilang dalawa nang dahil lang sa panaginip. Bumagsak ang malakas na ulan, nagkagulo ang mga tao, kanya-kanya silang alis. My family and that includes you. Iniwan ninyo ako sa gitna ng ulan. The place seems so strange to me. Hindi ko kayo makita. Lalo ka na Eman, desperation washed over me as I called your name. Iniwanan mo ako sa gitna ng delubyo. Walang kuryente, nangangalit na ulan at may kasama pang malakas na hangin. Sumabay pa ang kidlat at kulog. I struggled and tried to reach the mansion's porch, but before I made it, I stumbled to the ground. Natuwa ako nang sa wakas nagpakita ka rin sa akin Eman. Inabot mo ang aking kamay. Dagli ko itong hinawakan at tinulungan mo akong itayo. Nagulantang ako dahil hindi ikaw iyon Eman, umiling si Monica. Who was it? Nadala na rin si Eman habang pinakinggan si Monica. Hindi pa rin niya makita ang punto nito kung bakit ayaw na niyang matuloy ang kasal. It was Carlos, mahina niyang sabi. Carlos, as in your ex. Yes. Tumayo si Eman. Binitiwan niya ang kamay ni Monica. So, let me guess, ang Carlos na ito ang dahilan kung kaya ayaw mo ng pakasal sa akin. He raised his tone. He raised his hand. Monica glared at him. Tunayo na rin ito mula sa pagkaupo sa kama. Sinundan si Eman na ngayon ay nakatayo sa minibar. He was pouring himself a drink. He needed a drink. Tell me Monica, tell me the truth, is the sudden change of your heart because of him? Mahal mo pa ba si Carlos hanggang ngayon? Nagkita na ba kayo, may komunikasyon na ba kayo? Or what? Tell me please. Eman gulped his vodka. God, sinabi ko ba na ayaw ko ng pakasal sa iyo? She raised her tone. Yes, you did. Seconds ago, you just said, ayoko ng pakasal. Eman quoted, anong ibig mong sabihin dyan ha? You literally said it Monica. Mamasa-masa na ang mata ni Eman nang sulyapan si Monica. You still had feelings for him, don't you? Hindi nakasagot si Monica, may feelings pa nga ba siya kay Carlos? May kilig factor pa ba siyang nadarama para sa ama ni Robert? Eman, muling nagsali ng vodka si Eman. Hindi ko naman sinabi na ayaw ko ng pakasal sa iyo, hindi mo pa kasi pinakinggan ang kwento ko.
Hindi ba in real life, we're planning a garden wedding? Bahagyang gamaan ang pakiramdam ni Eman. Because it's all you wanted. I just want you to make you happy. Pues hindi na yan matutuloy. Ayaw ko nang mag-garden wedding tayo. Natatakot ako dahil sa panaginip ko. Carlos shot you, he killed you in our garden wedding. Kahit na panaginip lang ito, ayaw kong pakasal tayo sa garden namin. Niyakap ni Eman si Monica. I'm sorry, hindi mo kasi sinabi ng klaro eh. You almost gave me a heart attack. Kumislap ang mata ni Eman na niyakap si Monica. I'm sorry, and about the dream, his calm demeanor reassured her. It's just pre-wedding jitters, Eman said soothingly. But Monica could not shake off the ominous feeling. She clung to Eman, cherishing every moment. I love you, she whispered, fighting back tears. So, iyan na ang sagot sa tanong ko, ako na ang mahal mo at hindi na siya. Yes, Mr. Lagdameo. Pero, what if? Shut up and kiss me already. Nabitiwan ni Carlos si Jocelyn dahil sa pag-headbutt ng babae sa kanya. Hindi pa siya makabawi sa ginawa nitong pag-headbutt sa kanya na parang walang anuman sa babae, ay muli itong lumapit kay Carlos at inulan ng tadyak, sampal at kalmo si Carlos. Nang makabawi na si Carlos mula sa pagkahilo ay sinuntok niya ang tiyan ni Jocelyn. You son of a bitch. Namilipit si Jocelyn sa sakit at sumigaw. You bastard. I will kill you. And I will kill her. I will kill the woman that you desperately chased even though her family treated you like your worm and ate trash. Carlos backhanded her. Jocelyn instantly spit blood. A sinister smile crept into Carlos's lip when he injected her. Be kuye. Nagawa kong sundan ng kotse na sinasakyan ni Monica at ng lalaking kasama niya, ang lalaking nakita ko rin sa mausoleum ng balak ko na sanang tapusin ang buhay ni Madam Luz Diminda kung saan nagsimula ang pait na naranasan ko ngayon. Tumigil ang sasakyan sa isang coffee shop kung saan nakita ko silang pumasok. Hinubad ko ang aking binayaran na t-shirt sa isang worker para lang makapag-disguise ako bilang basurero. Pumasok din ako sa loob ng coffee shop at naupo sa sulok. Umorder at palihim na sinusulyapan ng aking si Monica. It had been 22 years since we last saw each other. We were forced to break apart by her wealthy mother, the wound still lingered. I saw her smile, once captivating, and it's for my eye only. Now, her beautiful dark brown eyes were now fixed to the man opposite her. Memories flooded my mind, ang pagtutol ng kanyang ina na si Madam Luz. Ang puwersahan na paghihiwalay namin ni Monica dahil sa utos ng kanyang matapobre na ina. Ang pagsunog sa palayan at mga pananim ni Itay, ang kawalan ng hustisya sa mga nangyayari sa kanilang pinaghirapan na pangkabuhayan. Ang pagkabigo ko sa aking adhikain na maging ganap na engineer kung saan isang taon na lang sana at makatapos na ako. Ngunit dahil sa sunod-sunod na pangyayari na hindi na ako makahinga pa. Sa tindi ng pangungulila ko kay Monica at sa habag ko sa nangyari sa aking mga magulang, tuluyan na akong nawala sa aking huwesyo, nagpasya akong sumama sa army. Sa army, binuhos ko ang aking atensyon. Gusto kong magkaroon ng bagong direksyon ng buhay ko nang hindi ko na makita pa si Monica. Leon na pala yung mga panahon na pumunta siya sa Amerika at iniwan ang aming anak na si Robert. I found it out later. Hindi naging madali ang buhay ko sa army, pero ginawa ko ang paraan upang hindi lamang makatulong sa kapwa ko, sa mga kababayan ko kundi ginawa ko ang lahat para ma-promote ako. Umaasa ako na pagdating ng panahon ay muling mag-cruise ang landas namin ni Monica. Gusto ko sa panahon na iyon, maging proud siya sa akin dahil sa aking pagsisikap ay nagbunga ang aking pinaghirapan lalo na at kahit papaano ay graduating na sana ako sa kursong engineer. Dahil dito madali akong nakatanggap ng liham para sa posisyon na pangatlo sa pinakamataas na ranggo ng Army sa Mindanao Region. Ako ay nakatalaga bilang Major General. Lubusan ang aking kaligayahan dahil sa magandang pangyayari na nangyari sa aking buhay. Magiging proud na rin sa akin si Madam Luz Diminda. Wala akong ibang nais kung hindi ang tanggapin niya ako. Subalit nagmatanggap ko ang balita na pumanaw ang aking mga magulang dahil sa sama ng loob na ginawang pagsunog sa aming taniman. Tuldok, I decided to seek revenge. Na hanggang ngayon hindi ko pa maisakatuparan. Nag-concentrate ako sa darating na pagtanggap ng aking bagong ranggo.
Ako ang pinakamaligyang nilalang sa panahong iyon, dahil kahit hindi ko na ito may alay sa aking mga magulang, maari ko itong ipagmalaki kay Monica. Masayang masaya ako, ngunit hindi ang mga taong nagagalit sa akin sa army dahil sa nalamapasan ko ang kanilang posisyon. Lalo na at sila ay matatanda na sa serbisyo. Where do you think you're going? Naghandsulot ako kina Colonel Dingkong at Brigadier General Hugo. Nagtataka ako dahil sa gabi bago ang araw ng aming investiture ay pinuntahan ako ng mga matataas na sa posisyon sa army. Ang Brigadier General ay ang pang-apat na posisyon, samantalang ang Colonel ay pang-5 sa pinakamataas na posisyon ng Army. Listen to US Kiddo, listen to US Kiddo, you're too young to be in the 3rd spot, you are just 27 years old. Alam mo ba na kami ay bumilang na ng taon, sa Army, pero hindi man lang kami napili para sa bakante na posisyon na ibibigay sa iyo. Ani Colonel Dingkong. Ladies and gentlemen, let us all welcome, Major General, Carlos Tahan Langit blah, blah, blah. Brigadier General Hugo threw his hands in the air. Of course, you're loving that attention and position, don't you? Nagulat ako sa revelasyon ng dalawang ito. Ang tinaguriang dalawa sa pinakamalaking posisyon na mukha sa Armed Forces of the Philippines ay kaharap ko. Galit na galit sila sa akin, I did nothing. Sinulyapan ko ang kanilang mata na puno ng galit at may masamang balak laban sa akin. Tell me, Tahan Langit, anong klaseng agimat ang ginawa mo at nakuha mo ang rekomendasyon ng pinakamataas na opisyales ng AFP? How that happened? Nagsimula na akong manggarbo nang naging alerto ang mga mata ng 5 tauhan na kasama nila. They're advancing towards me. Hey, look sir, I did nothing. I'm sorry kiddo. You're right, you did nothing to US, no, but your presence is too much for US to handle. Imagine, at the age of 27, ikaw na ang aming Major General, you automatically on the 3rd spot. Hugo said, hindi ko alam na, gusto po ninyo na makuha ang posisyon. Both chuckled. Of course, how will you know? You are just thinking of making it to the top, no? I'm sorry po, sir. That is not what I meant. If you want, I will send a formal letter of declination. They laughed at me. Now, that wouldn't be wise. What would those high-ranking officials think kung mag-decline ka knowing how delighted you are when you receive the news? Nang mapagtanto ko na mapahamak na ako, I need to decide whether to fight or to flee. Fight or flight, sumenya sila sa kanilang 5 tauhan. Make it look like an accident. And that was the last thing I heard. Years later, nalaman ko na lang mula kay Jocelyn ang tunay na naganap. Nakita niya ako sa daan na halos wala ng buhay. Lumipas pa ang maraming taon bago ko rin naaalala ang nangyayari sa akin, dahil nang sa ako ay nagkaroon pa ng amnesia. At nang bumalik pa ang aking alaala, ang kasama ko pa sa monasteryo sa kasamaang palad ay pareho ko rin na may madilim na kahapon. Si Jocelyn Torino. Napapitlag ako nang marinig ko ang tawa ni Monica at ng lalaking kasama niya. Obviously, kung hindi niya ito asawa, malamang kasintahan niya ang lalaking kasama niya ngayon. My anger simmered, threatening to erupt. I recalled the sleepless nights, the endless tears, and the crippling heritage. The betrayal cut deep, and the army, I lost my rational thinking. Bakit ganito ang iginanti sa akin, Monica, na habang nagpakahirap ako sa lahat-lahat? Heto siya masayang masaya sa ibang lalaki. Did she think she can just waltz in happiness, pretending nothing happened to her in the past? Hindi ba niya naalala ang kahapon niya sa akin? I clenched my fist. You ruined me, Monica, now it's my turn to take revenge. Mula sa iyong ina, to you and to that bastard in front of you. As my revenge intensified, my grip on reality faltered. With nothing to turn to, no one to hold to, wala na akong pakialam sa unahan pa ng aking buhay. Sekreto kong binabalak ang aking gagawin. Ang aking mga plano. Umuwi ako sa monasteryo na natulog, nagpahinga. Pero kasagsagan ng pagpahisga ko, nakialam si Jocelyn na yan, tuloy na saktan pa siya. Galit na galit ako nang sumbatan niya ako at sabihin ang kanyang nakikita at nalalaman kanina sa aking pag-alis. Hindi naligtas si Monica. Hindi ako papayag na si Jocelyn pa ang gagawa ng plano para sa akin. Wala siyang karapatan na pakialaman ang buhay ko.
Hindi porket niligtas niya ako, siya na ang nasususnod. Bayad na bayad ako sa serbisyo niyang pagligtas sa akin. Ginawa ko mag-isa ang pagsasaayos ng monasteryo. Maliban pa sa pagsama ko sa kanila sa doktor para magpagamot, I sought therapy, confronting the demons that drove me. I rebuilt my life, rediscovering purpose and forgiveness to the Montemayor, but I cannot. Masyado nang malalim ang sugat na gawa ng nakalipas. Hindi ko na matatanggap ang lahat ng nangyari sa aking buhay. This is unfair. I don't deserve the suffering that I experienced in this world. I just can't. Sinulyapan ko ang natutulog na si Jocelyn. I need to give her the shot dahil nag-wild na naman siya. Nag-isip pa ako ng paraan, wastong paraan kung paano maiwasan so Jocelyn na hindi pa maaring mapahamak si Monica. Yes, I will take revenge, si the Montemayor. Is my kill not for Jocelyn? Pinuntahan ko ang bar ng monasteryo at nagsalin ako ng alak. I need to control my demogs too. Ayoko madamay si Monica. Gaya ng pagkadamay ng lahat ng pamilya ng 5 lalaki na bumugbog sa akin. Sana hindi na lang nila ako binuhay pa. Sana pinuruhan na lang nila ako. At si Dingkong at si Hugo, kahit sa kanilang katandaan, hindi ko sila pinatawad sa ginawa ni Ila sa akin. Wala akong kasalanan, ako ay nangarap lamang kagaya nila, pero ang sama nila ang sama-sama nila. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon. Ang mina naganap sa Mindanao ay naging national issue, and I did it. What do you mean, someone from the army? Nagsalubong ang kilay ni Damon nang marinig ang sinabi ni Officer Gayapa. A high-ranking official, and I mean officials, protected that monastery. Umiling si Officer Gayapa nang sabihin kay Damon ang balita na hindi nila pwedeng pakialaman ang monasteryo. That means, you're on your own. Tuldok. I'm sorry Mr. Montemayor, the police officer tapped his back and went away nang makaalis na sina Gayapa at Medina, na iwan ang 3 magkaibigan sa opisina ni Damon. Now what? Nagkibit balikat si Arnold. I can't believe you're in for solving a mystery body. Tinapik ni Arnold ang balikat ng kaibigan. And I can't believe these peeps are doing this. Let's solve the monastery case aka Detective Conan just because their women are having a bad dream. Tinaas ni Dennis ang kanyang kamay. Hindi lang panaginip ang pinag-usapan natin dito, you idiots. Matagal na naming pinag-aralan ang tungkol sa kaso ni Jocelyn at ng kanilang pamilya. May data na rin kaming nakuha tungkol sa monasteryo na iyan. So, you're positive that the monastery, ruined monastery, is the humble home of Mia's ex-nanny? Tanong ni Dennis. Yes, only we're lacking the evidence, kaya nga gusto naming pasukin ang monasteryo, pero narinig mo naman ang sinabi ni Gayapa, the monastery is off limits. I don't understand, ang monasteryo na iyan, bakit siya protektado ng ganun-ganon na lang, gayong wala ka namang makikitang maayos rito, of course. Other than the vast area, dahil napakalalawak ng area hindi ba? Eman said, Oy, pare, don't judge the book by its cover. Instead you cover it. Arnold chuckled. Eman glared at him. Hey, don't me? Pinapatawa ko lang kayong dalawa ni Damon dahil syempre, na-stress yata kayo sa panaginip ng asawa ninyo, nang masamang sulyapan ni Damon si Arnold ay tumikim ito. What? Ikakasal na naman sa susunod na buwan sina Eman at Monica, kaya mga asawa hinyo. Anyways, ang mga asawa ninyo ang may kasalanan nito Maria dreamt that you were killed by Jocelyn kaya hanap ka ng paraan para pasukin ang monasteryo. It's not just Maria Arnold, na naginip rin si Monica na pinatay din itong si Eman sa araw mismo ng kanilang kasal so, kaya pala to the rescue ang hipag, si Jocelyn din ba ang pinatay sa iyo Eman? Arnold shirked. At, naku it's just a dream. Bad dream? Pwede ba? Don't make fun of the situation. I told you it's not just because of the dream that Maria and Monica had. Damon scribbles a letter and makes a pattern. He was thinking every possible way na pwedeng niyang gawin at may mga possible siyang tao na pwedeng lapitan sa AFP. Kung kinakailangan na gumamit ng koneksyon, sige, ang kaso ay labanan din ng koneksyon. Power and connection, aalamin ni Damon ang misteryo sa loob ng monasteryo, para kay Damon kaya niyang gumawa ng paraan upang pasukin ang monasteryo kaya lang gusto niya ay yung maayos na paraan.
Ayaw niya isipin ng magtao na hindi siya sumusunod sa batas. I think. Napalingon silang tatlo kay Arnold na biglang sumeryoso. We should involve Scooby-Doo here, malawak siyang ngumiti. Loko ka talaga ano, it's true, dagang solved paranormal mystery. At ang sinasabi ninyong monasteryo na iyan, minsan ko narig na daanan iyon, it's more of a haunted house. Napabuntong hininga na lamang sina Damon. Tumayo siya at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Malalaman natin kung ano at sino ang nasa likod ng monastery na iyon kapag napasok natin iyon. Tuldok. Paano nga, kahit na mayaman at kilala ka na humingi ng request, kahit na na-involve pa sina Officer Gayapa and his partner, kahit na may ginawa pang request ang private detective mo, still wala kayong magawa laban sa batas. Hindi ka binigyan na access dahil narinig mo na, someone from the highest military officer protected the ruined monastery and the question is why? Eman asked. I had already sent my message to someone that may able to help me here. Damon said, alright for the meantime, why not make a plan B? Dennis suggested, anong ibig mong sabihin? Eman asked, a plan B, like we have to think of a worse scenario here. Kung hindi rin tutugan ang tinawagan mo Damon, o nasendan mo ng messages, dapat mayroon pa ring backup plan. Like what? Like, tayo mismo ang papasok doon, discreetly. Tuldok panipik. Arnold grinned. Hindi ba takot ka sa multo? Dennis said. There is no ghost. Walang multo dito, mariin na sabi ni Damon. At hindi ako takot sa multo, baka ikaw. Ganti ni Arnold. Okay, listen here, gwapo lang tayo at mayayaman, pero we're still not allowed to enter the monastery. We don't know what's lurking inside. Arnold said, see, takot ka nga sa multo, binabawi mo ang sinasabi mo. Eman laughed. Sa kanilang apat, si Arnold ang pinakakwela, at maingay. Pero pagdating naman sa usapang multo, madali itong takutin. Okay, I think I'll get it now. Dennis said. Bumaling siya sa tatlo sa couch. Tayo ang maghihintay sa labas ng monasteryo, the police were already doing that tactic for a month. Pero walang lumabas na mga tao sa loob. Damon clarify. Leon, siguro dahil doon mismo kayo nagbantay sa gate. Tandang pananong. Han, what do you mean? Hindi ba gaya ng sabi ninyo? Don't judge the book by its cover. Eman said. Dahil, hindi nga tayo dapat tumitingin sa mga nakikita natin. Tuldok. Arnold made his point. Spit it out, Damon said. Ang kailangan nating gawin ay, suriin ang area. Like in a movie, maybe at 3 people inside the monastery kung meron man, I think nagsilabasan na iyon na hindi lang ninyo alam. Wala kayong kaslalam alam. They come and go under your noses and you just don't know it, what's your point? My point is, kaya hindi nakikita ng mga pulis na may lumabas at pumasok dahil mali ang binabantayan niyo. Nag-isip si Damon. Literally, sa front gate at likurang bahagi ng gate na ang binabantayan ng mga kasamahan na pulis ni Gayapa. You mean, there's a secret tunnel underneath, Tonpak? Like a secret passage, underground railroad, like if you have this wildest imagination that Jocelyn's family has been living inside the monastery, bakit hindi kayo nagtataka na wala kayong makitang tao na lumabas doon sa gate dumaan? Maybe because, no one is living there but we need to be sure of, bakit naman hindi rin makita-kita itong Jocelyn na ito? She's disguising. Mang mapatingin sila kay Arnold ay, what? It's just my opinion. Dahil kung hindi siya makita-kita gayong may issue na siya sa pulis. Then the possible answer would be, she's disguising as someone else or something else kaya hindi ninyo nakita. And again the possibility that they're no longer here in the country, no longer here in this place and that we're breaking ourselves for nothing. Dennis said, well, there is only one thing to find out. Tayo mismo ang gagawa ng paraan. Kinahapunan ay nagsimula ng ginagawa ni Damon and the gang ang kanilang plano. We're like a Mad Hatter. Kunot-nuo na sabi ni Arnold. Pwede ba huwag kang magreklamo riyan, this is totally your damned ideas. Nanggigigil na sabi ni Eman. Oo nga, ikaw ang nag-mention ng disguise na iyan. Ayan tuloy, we have to disguise ourselves as midnight workmen.
Gusto kong paluan ang puwet mo eh. Pero, bakit hindi sa harapan ng monasteryo? O kaya ay sa likuran, tayo naglilinis? Are you nuts? Ang hinahanap nga natin ay ang secret passage. At wala iyon sa harapan at likuran. Hindi rin iyon makikita sa malapitan lang. It was somewhere else, a bit far from the monastery, Arnold said. Han, like something like that. Tinuro ni Dennis ang isang cemetery. Nasa unahan ito ng monasteryo. A private cemetery. Private na naman. It all makes sense. May narinig na ba kayong private cemetery pero, bakit parang maluluma pa ang Wall of Troy? Sinulyapan nila ang nakapalibot na fortress ng private cemetery. Maliban sa nakasulat na private property ay wala ka nang makita dahil napalibutan ito na matayog na wall. What is with place and with the word private? Eman asked. Everything's private. Dahil nga private, discreet ang hinahanap natin. Tuldok panipik. Maya-maya pa ay may narinig sila sa loob na parang ugong ng sasakyan mula sa loob. Ang private cemetery na may mataas na fortress na napalibutan din ng mga mayayabong na halaman. Sa unahan pa ay may ngakahoy at mga matataas na puno. Quick, do as you were trained to believe you are and don't you dare look in that direction. Damon instructed. The gate opens at may lumabas na isang motorsiklo, a Harley-Davidson Cosmic Starship. Nanlaki ang mata ni Arnold. Oh my, you got to be kidding me. Sino naman ang nagmamay-ari ng ganun kamahal na motorsiklo? And most importantly, paano mo ay connect ang private cemetery na iyan? Dennis said, we're going to check this place. Na-notice ba ninyo ang kanyang ginawa? He pulled out a remote control at kusang nagsara ang gate. Wait, is this some kind of James Bond movie? Chapter 33. Busy ang Kaya Damon ni Monica sa misyon na sinasabi nila ukol ito sa ruined monastery. Natawa si Monica dahil maging sina Eman, Arnold at Dennis ay kasakasama ng kuya niya. Ngunit hindi maiwasan ni Monica ang mangamba para sa kaligtasan nilang apat lalo na kapag naalala niya ang tungkol sa kanyang panaginip. Dahil dito ay naatasan siya ng mga siwa muna sa kumpanya ng ilang mga importanteng meeting na kung saan kailangan niyang daluhan. Maging ang mga bagay na matialaga para sa ikalalago ng kumpanya. Ginabi si Monica dahil inaasikaso niya ang business trip na dadaluhan. Sa kasamaang palad ang taxi na kanyang sinasakyan patungo sa airport ay nasaron. She needed to be on a business trip, kaya hindi na siya tumawag ng sundo dahil didiretso na siya sa airport. The rain poured down like a relentless curtain, shrouding the city in a misty gloom. The streets were deserted, save for the occasional passerby hurrying to find shelter. Monica quickened her pace, her heels clicking on the wet pavement. She had just left the office, where her coworker, one of the Montemayor's group of company's employees, Leslie had ominously warned her. Be careful, Monica, hindi ka yata sanay sa pag-uwi mag-isa. Besides, kailangan mong mag-ingat dahil na rin sa mga sinabi mo sa akin. Babala pa ng kaibigan, hindi ba sinabi mo ang tungkol sa ex-lover mo na nakikita mo doon sa coffee shop? Tumango si Monica. He's not sure if that was Carlos though. Kung siya iyon, dapat lumapit na sana sa kanila. Well, kung si Carlos iyon, gusto ko rin naman siyang makausap. Si Leslie ang kaibigan niya na pinagkatiwalaan niya ukol sa kanyang nakaraan. Carlos tahan lang, it had been Monica's passion-filled, all-consuming love. Their whirlwind romance had ended because of Madame Luz Diminda, Leslie thought. Sinabi rin ni Monica na bagamat nagalit siya ng todo sa kanyang ina. It was just recently that she knows what had the traumatic experience that her mother has been through. Naawa pa rin si Leslie kay Monica dahil ang impact ay biktima sina Carlos at Monica sa sitwasyon. Hindi naman masisisi ni Leslie si Monica na magalit sa kanyang mommy. Iyon nga lang, ngayon na alam na niya ang totoong nangyari sa kanyang ina. Nalulungkot gamon siya dahil sa mapait na karanasan niya sa buhay. O paano ingat as Monica turned onto the street, a chilling sensation crept up her spine. She noticed a figure lurking in the shadows. Suddenly, a hand clamped over her mouth,
and she was dragged into the darkness. Siya, Monica, don't struggle, a low voice whispered in her ear. Sa worry niya at narinig na niya ang tinig ng matagal na panahon. Siya nga ba ito? Monica's eyes widened in terror as Carlos's grip tightened. She tried to wrestle free, but he overpowered her. A black sedan screeched to a halt beside them, and Carlos shoved her inside. Gusto niyang makausap ng masinsinan si Carlos, but why the man seems to be attacking her? Nahintakutan si Monica nang maalala ang kanyang panaginip. No, let me go. Monica screamed, kicking wildly. Carlos slapped her, silencing her cries. You're mine, Monica forever. Nabigla si Monica sa ginawa ni Carlos sa kanya. Hindi siya sasaktan ng isang Carlos tahan-langit. Puro ang pagmamahal na pinaranas ni Carlos sa kanya. Pero ngayon, as the sedan sped away, Monica realized she was trapped at Carlos's mercy. The city lights blurred outside, and her world narrowed to the confines of the vehicle. Where are we going? Monica demanded, trying to hide her fear. Carlos' smile sent shivers down her spine. Somewhere we can be alone. The sedan hurtled through the night, Monica's fate hanging precariously in the balance. Pero bakit siya natatakot kay Carlos? This is the man whom she dearly loved for many years, waited for him for so long. Bakit parang takot na takot siya dahil na rin ba sa kakaibang aura na dala nito? Hindi naman kailangan na saktan siya nito. Anong nangyari sa Carlos niya noon? Monica's mind raced as the sedan navigated through deserted streets. She tried to memorize the route, but Carlos' grip on her arm tightened, making her wince. Carlos, masakit. What is wrong with you? Hindi mo na kailangan na saktan pa ako. Tinitigan ni Monica si Carlos. Magkasamang lungkot at tuwa ang kanyang nararamdaman ngayon. Tuwa dahil nakita niya si Carlos at masabi na niya ang kanyang saloobin, masabi na niya ang nangyari sa kanyang ina kung kaya na trauma lamang ito, na pagdiskitahan tuloy ang kanilang pagmamahalan dati. Don't even think about escaping, he hissed. Ang gwapong mukha ng kabataan ni Carlos ay napalitan ng tapang at pagkamanhid, but still gwapo. Ang Carlos na nagmamahal sa kanya hindi siya sinasaktan, but now, he did, twice. The vehicle eventually stopped in front of a dilapidated warehouse on the outskirts of town. Carlos dragged Monica out, her heels scraping against the rough pavement. He tossed her into a dimly lit room filled with dusty crates and cobwebs. Welcome home, Carlos sneered, bolting the door. Ang totoo, hindi naman ito ang tahanan ko, Monica eh. Mayroon akong ibang tahanan, kaya lang bahagyang tumigil si Carlos parang nag-isip ng sasabihin. Never mind, Carlos, makinig ka, may sasabihin ako sa iyo tungkol sa nangyari sa atin noon, Mom, maliban sa pagsunog ng ina mo sa aming pananim dahilan upang mamatay ang aking mga magulang, maliban sa ang ina mo ang dahilan ng lahat ng paghihirap sa buhay ko, Monica, ano pa ba ang gusto mong ipagtapat? You're wrong, Carlos. Hindi si Mommy ang may pukana sa sunog. Akala lang natin iyon dahil, tumawa ng malakas si Carlos. Hindi lang nagbago ang damdamin ni Monica sa kanya. Nagbago maging ang kanyang pananaw sa kanyang ina. Makinig ka sa akin, sasabihin ko na sa iyo ang tungkol sa tunay na nangyari sa kanyang buhay. Si Mommy ay biktima. Nanlaki ang mata ni Carlos. Monica, buhay na saksi ka sa tunay na naganap. Ako, ikaw ang biktima rito. Naghihintay si Carlos ng kanyang alibay ukol sa lalaking nakita niya na kasama niya sa coffee shop at sa mismong mausoleum na nasa mansion nila. Umiling si Monica, this is no longer the Carlos I've known, she thought. Monica frantically scanned her surroundings. A small window high above the crates offered the only escape route. She spotted a rusty old bed in the corner, surrounded by candles and flowers. What's going on, Carlos? Monica demanded, trying to keep her voice steady. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tunay na nangyayari sa iyo? Bakit kailangan mo na idaan sa kidnap sa akin? I also wanted to talk with you. Carlos's expression softened, his eyes gleaming with an unnerving intensity. We're starting Monica? Just US. Akala siguro ni Monica ay hindi niya alam na mayroon na siyang boyfriend, hindi lang boyfriend, fiancé pa. Kaibigan ng kanyang kapatid na si Damon. Monica's skin crawled.
You can't keep me here. My family will find me. Carlos chuckled. Your family thinks you're on a business trip. No one's looking for you. Panic set in. Monica realized she was completely at Carlos's mercy. What do you want from me? She whispered. Carlos' smile twisted. I want what's mine. Forever. Monica knew she had to stall. Carlos, please talk to me. What happened to us? What happened to you? Anong nangyari sa iyo, Carlos? What happened? Ulit niyang tanong. His eyes narrowed. You happened. Ipinagpalit mo na ako sa iba. Hindi mo ako hinintay. You promised to me, Monica. You promised to wait for me. Alam mong hindi ko kasalanan ang nangyari na ito sa aking buhay. I know, Carlos. Bahagyang lamambot ang mata ni Carlos. Lumapit ito kay Monica at niyakap niya ang dating girlfriend. Monica hugged him back. Kailangan niyang ipaunawa ang tungkol sa kanilang dalawa. But before she could say something, Carlos captured her lips, savoring every inch of it. Matagal at hindi niya sinaway ito. Hinayaf niyang madama kung mayroon pang spark na nag-uugnay sa kanila. Bakit hindi mo man lang magawa ang gumanti ng halik sa akin? Lungkot ang naaniag sa mata ni Carlos, agad na palitan ng pagkagalit dahil ba sa kanya. He angrily asked. Carlos' face darkened. You'll never leave me again. The candles flickered, casting ominous shadows on the walls. Monica thought she had to think fast, or risk losing herself forever. Monica's eyes locked onto Carlos, searching for any glimmer of sanity. You're not thinking clearly, Carlos. This isn't love, it's obsession. Carlos' smile never wavered. Love knows no bounds. Monica, you're mine. To distract him, Monica asked, how did you plan this? Monica's chest puffed out. I've been watching you, studying your routine. I knew exactly when and where to take you. Monica's skin crawled. You've been stalking me. Carlos shrugged. I'd do anything to keep you safe with me. Monica realized she needed to exploit Carlos' emotions. You really love me, don't you? Carlos' eyes sparkled. More than life itself. Then prove it, Monica said softly. Let me go. Show me you trust me. Carlos' face contorted, torn between desire and possessiveness. No, I'll never let you go. Footsteps echoed outside the room. Carlos' head jerked toward the door. Expecting someone? Monica asked, hope flickering. Carlos' expression darkened. No one will interrupt us. The door creaked open, revealing a hooded figure. Who's that? Carlos' smile returned. Someone to ensure our happiness together. This is the wildest adventure I had in my life. Nagpunas ng pawis si Arnold nang nagsimula na nilang isakatuparan ang tungkol sa plano na pagpasok sa tunnel. As they gathered at the entrance of the underground tunnel, the group of friends couldn't help but feel a mix of excitement and trepidation. The air was thick with anticipation, and the darkness seemed to press in around them. Are we sure this is a good idea? Dennis asked, his voice trembling slightly. Ang kanyang pawis ay nagsimula na ring bumagsak, mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang leeg. 3 araw at gabi na nilang pinag-aralan ang tungkol sa pagpasok sa tunnel. Ang private cemetery pa lang ito ay ang secret passage, underground tunnel patungo sa ruined monastery. Come on, then, Eamon replied, his eyes gleaming with adventure. We've been planning this for days. We can't back out now. The group nodded in agreement, and with flashlights in hand, they began their journey through the underground tunnel. As they walked, the silence was broken only by the sound of dripping water and the creaking of old wooden beams. The tunnel seemed to stretch on forever, and the group's sense of unease grew with each step. Hindi makapaniwala sina Damon, na ang private cemetery ay siyang ang bakana ng tunnel na inaassume nila ay papunta na sa monasteryo. Suddenly, Arnold stopped dead in his tracks. Guys, look at this, he whispered, his flashlight burned dancing across the wall. The group gathered around him, and as they looked, they saw that the wall was adorned with ancient carving symbols of a long-forgotten language. Wow, this is incredible, Eamon breathed. I've never seen anything like it. Sa kanilang pagpapatuloy ay naging masikip ang daan, kailangan nila ang maglinya isa-isa para makapasok.
Napamura pa ang grupo dahil sa mga tinig ng malalaking daga na mula sa kailaliman ng tunnel sa di kalayuan. Sa wakas, nakakita na rin sila ng kumikinang na liwanag. Hindi makapaniwala si Damon na kailangan na baybayin ito ni na Jocelyn at kung sino man nakasama niya sa monasteryo ang tunnel araw-araw at gabi-gabi kung sila ay lalabas. "I think we're getting close," Arnold said, his voice filled with excitement as they emerged from the tunnel. The group was met with a sight that took their breath away. Before them lay the ruins of an ancient monastery, its crumbling walls covered in vines and moss. "I knew it. This is it. Sinasabi ko na nga ba, the ruined monastery. Ha, kung hindi dahil sa akin, hindi pa ninyo nalutas ang problema kung saan dadaan." Arnold proudly said, "Sige, magsigawan kayo, tandaan ninyo na ang nais nating alamin ay ang nakatira sa loob." Dennis interrupted. The group stood in stunned silence, taking in the beauty of the ruined monastery. As they looked around, they noticed something strange, a small door hidden behind a tapestry of vines. "Guys, look at this," Damon said, his voice barely above a whisper. The group gathered around the door, and as they examined it, they realized that it was locked, but not just any lock. This was an ancient mechanism, one that required a specific key to open. "Oh, you got to be kidding me. Araw-araw ba, sa tuwing aalis sila nakalock ka?" Tinuro niya ang pinto. "Malamang saan pa nga ba, dadaan? Kung doon mismo sa gate, di nahuli na natin sana sila, hindi ba?" "Right, pero bakit hindi na bumalik yung rich kid?" tanong ni Arnold. "Rich kid?" Eman asked, layong lumabas sa private cemetery na naka-Harley-Davidson Cosmic Starship. "Hindi kaya nalaman nila na umaaligid tayo rito. O kaya naman ay yung sabi ni na Officer Gayapa na nagbibigay ng protection sa monasteryo na ito, baka sinabi ng Uncle Sam na interesado tayong pasukin itong lugar na ito, kaya nagsialisan na." Tuldok panipik. "Isn't it illegal to wear bonnet while driving motorcycle?" Damon asked. Hindi nila nakita ang mukha lumabas noong isang araw na lalaki man o babae na nakamotorsiklo. Paano ito buksan? Bumalik ang atensyon nila sa lock. "I think I saw something that might help us," Eman said, rummaging through his backpack. He produced an old, rusty key, which he had found earlier in the tunnel. The group exchanged skeptical glances, but as Eman inserted the key into the lock, they heard a soft click. The door creaked open, revealing the other side of the monastery, isang moderno at classical na bahay. So, dito pala kumikinang ang ilaw na nakita ni Damon noong unang araw na madiskubre ang lugar na ito. Tuldok-tuldok. "Wow, what is this place?" Arnold asked, his voice filled with wonder. "Ito na ang iyong sinabi mo na don't judge the book, cover it." Malawak na ngumiti si Damon. "Tama ka Arnold, sa panlabas na kaanyuan ay sira at mawawasak na ang monasteryo na ito. Pero, tingnan mo ito, sa loob ay isang modernong bahay. Be careful guys, baka nakalimutan ninyo ang dahilan kung bakit tayo nandito." Babala ni Damon. "Yeah, para alamin kung magkatotoo ang panaginip ng mga sweetheart ninyo." Arnold teased. Habang patuloy silang namangha sa kagandahan ng loob ng monasteryo na ginawang two-story ay naging maliksi ang mga mata ni Damon. Ang ground floor ay kagaya din na isang malaking bahay na may living room, may dining room at mga silid. May mamahaling nobles at mag-agarang naka-display na paintings at anti-gang bagay. Mia's ex-nani is damn attractive. Tinuro ni Arnold ang malaking picture frame ni Jocelyn na nakasabit sa dingding ng living room. Mayroon ding family picture. Napangiwisid Amon nang maaalala ang sinabi ng private detective. The Terino siblings are the product of an incest relationship. Private Detective Barry Limo said. "Yes, kahit na ang kapatid niyang lalaki. He's a hunk." Dennis commented, "Yes, and he's dead." Damon said, "Malaki siguro ang age gap ng parents niya kung ang pagbabasehan ay ang kanilang hitsura." Nagkamot ng ulo si Damon. "Ah yeah? Guys, they're family. Alam namin. I mean, ang ama ni Jocelyn ay ama din ng kanilang ina." Napalingon kay Damon sina Eman, Arnold at Dennis. Kumunot ang kanilang mga noo. "What do you mean by that?"
Arnold asked, produkto ng incest relationship sina Jocelyn at Gestone Torino ang kanilang ama na si Edmund T. Garcia ay ginawang asawa ang sariling anak. O.my.God. No wonder they are insane. The group exchanged nervous glances. What were they getting themselves into? Baka nagkamali sila ng kanilang ginagawa, hindi rin nila alam kung ano pa ang naghihintay sa kanila, though, the house looks deserted. Tutuloy pa ba tayo sa itaas, sa second floor? Oo, hanggat hindi pa natin nakikita ang ating pakay. Tuldok-tuldok. Damon said. Then, huwag mong kalimutan ang assignment mo ha, you need to document and record everything about this place. Tumango si Dennis. Yes, simula kanina, iyon ang ginagawa ko. Hawak ang camera, patuloy niyang kinukunan ng larawan ang bawat detalye ng bahay. May video din siyang ginawa. Good. Now, you Arnold Body. Be ready. Alam mo na ang gagawin mo. Si Arnold ang magbabantay at unang aatake kapag nasa panganib sila. Pero, kung magkakahiwalay man sila, kanya-kanya ng pasya. Eman, you know what to do too. Tumango si Eman, siya ang mga siwa para sa komunikasyon. In case something bad happened, mapipilitan silang tumawag kay Gayapa at Medina, kahit discreet ang kanilang plano. Kapag naligay sa panganib ang kanilang buhay. Nang pumanhik na sila sa second floor at nasa tuktok ng huling hagdan na ay napalingon sila sa ibaba nang marinig ang isang tinig. Don't move. The voice was soft and melancholic, but it sent shivers down their spines. What's going on? Arnold asked, his voice barely above a whisper. I don't know, Eman replied, but I think we should keep moving. Napapikit si Damon nang mapagtanto ang nilalang sa ground floor na kanilang pinagmulan. Jocelyn Torino, bakit ngayon lang ito nagpakita kung saan nasa tuktok na sila ng hagdan ng second floor? Hinarap nila si Jocelyn sa ihabon na nakatutok na ang Armalite sa kanilang apat. Don't do that. Sumigaw si Jocelyn nang makita niya si Dennis na nagtaas ng camera. Hindi nakakilos si Dennis. Sinulyapan ni Arnold ang babae. She looks like a mad woman. He cannot do a move to attack her because he's too far. What is this place? Eman asked out of the blue. Bigla siyang nataranta, hindi malaman ang gagawin. Kailangan na hindi mapansin ni Jocelyn ang kanyang pag-push sa radyo. Ito ang tahanan kung saan ako lumaki. Ito ang tahanan kung saan hindi welcome ang mga katulad ninyo. But since you invited yourselves, mamamatay kayo rito. Tuldok panipik. Nagsimula nang magpanik ang grupo. Nagkatitigan sila na tahimik na nag-uusap ang mga isipan at mata. What the hell, papayag tayong matalo ng isang babae. Nakakahiya, 4 versus 1. Papayag kayong matalo ng isang baliw. No, way hindi ko pa nakita ang babaeng pakakasalan ko at wala pa akong anak. Anong gagawin mo? Damon carefully stepped down and gazed at the madwoman below. I said, don't move. The group froze, waiting for their eyes to adjust. But as they stood there, they realized they were not alone. Mahigpit na nakahawak si Monica sa desk, kung saan pinatong ni Carlos ang kanyang suot na jacket pagdating nila sa warehouse. Good evening, sir, naghandsalot ang lalaki sa kanya sir. Nang makalapit na ang lalaki kay Carlos ay binigay niya ang bitbit na envelope. Here's your request sir. Napaisip si Monica sa kinahinatnan na buhay ni Carlos. Hindi pa rin sinabi ng dating kasintahan ang nangyari sa kanya. Sambat at galit ang naririnig niya. Hindi na ito nakikinig sa kanyang mga paliwanag. Inisip pa rin ito ang nangyari sa kanilang dalawa at ito ay dahil sa mommy niya. Maraming salamat na Bals, tumango si Carlos sa lalaki. Maghihintay po ba ako rito o lalabas na muna ako? Tanong ng lalaki kay Carlos. Bumaling ang tingin ni Carlos kay Monica. Tinaas niya ang envelope. Ang laman ng envelope na ito ay marriage certificate. You have to sign this. Binuksan ni Carlos ang envelope at kinuha ang certificate. Ikaw ba ang unang pipirma? Napamaang na nakatingin si Monica kay Carlos. Umiling ito. Carlos, listen to me, hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo. Isa-masama siyang tiningnan ni Carlos. Noon, kahit hindi pa tayo pwedeng magpakasal dahil underage pa tayo gustong-gusto mo nang magpakasal tayo. Nang palihim, malamig niyang sambit. Carlos, please makinig ka muna sa akin. Pagmamakaawa ni Monica marami na ang nangyari.
Marami na ang nagbago sa buhay nilang dalawa, trust me, makikinig ako sa iyo Monica. We have all the time in the world to listen to each other, but right now. Kailangan na pumirma ka na, Mr. Nabals here, is in a hurry. Umiling si Monica, Carlos, mag-usap muna tayo please, huwag muna tayong magpadalos-dalos. Tuldok-tuldok panipik. Carlos chuckled that is exactly what I'm telling you 22 years ago, Monica. Ang huwag tayong magpadalos-dalos but you said you love me kaya hindi tayo nakapagpigil at tumikim si Nabals. I'm sorry, sir, if you want, lalabas muna ako para nakapag-usap kayo ng masinsinan. Hindi na kailangan Nabals, pipirmahan na ni Monica ang marriage certificate. Tumanggo siya sa kanyang tauhan. Okay sir. Matalim na tingin ang pinukol ni Carlos kay Monica. Monica, huwag mong sayangin ang ating oras. Nilapitan niya ito at hinaplos ang buhok ng dating kasintahan. Alam mo bang bago nawala ang aking alaala ay ikaw ang laman ng isip ko. Nanginginig si Monica nang dampian siya ng halik ni Carlos sa bibig. Bahagyang iniwas ang kanyang ulo kanina, hinayaan niya itong halikan siya. Dahil una, naawa siya sa dating kasintahan at gusto niya itong linlangan para makatakas siya. Saka na lang niya iisipin ang guilt feeling kapag makatakas na siya at ipaliwanag kay Eman ang lahat, nung ibig mong sabihin ng mawala ang alaala mo. Maybe this was the answer she's been waiting for. She needed to know what happened to Carlos, and Carlos needs to know the truth about her mommy at nang masabi na rin niya ang tungkol kay Robert at kay Eman. Please, Carlos, gusto ko munang magkausap tayo please nang tayong dalawa lang lumunok ng laway si Monica habang sinulyapan ang matigas na anyo ng lalaking tinatawag niyang Nabals. Very well sumenya si Carlos sa kanyang tauhan na lumabas. But know this, Monica. Kahit ano pa ang marinig ko sa iyong paliwanag, hindi mababago ang pasya ko. You need to sign this marriage certificate. Dinampot ni Carlos ang marriage certificate, kinuha ang ballpen sa bulsa ng kanyang jacket at pinirmahan ito. Nandilat ang mata ni Monica sa kanyang ginawa. Pagkatapos niyang pirmahan ang certificate ay tinabi niya ang ballpen sa marriage certificate. Give me your right hand, he ordered. What for? Tinago ni Monica ang kanyang dalawang kamay sa kanyang likuran. Carlos scoffed. You know that I can just grab your hand, right? But the fact that I'm asking you nicely means I respect you, Monica. Malamig ang boses ni Carlos, respected me. Masasabi mo bang paggalang itong ginawa mo sa akin ngayon ha? Give it. Napasinghap si Monica sa tono ni Carlos kaya atubili niyang naiabot ang kanyang kanang kamay sa lalaki. Pinisil ni Carlos ang kanyang kamay. This is the same hand that he held long time ago. Oh, how he missed this smooth hand. Nagdilim ang kanyang paningin nang makita niya ang sadya niya sa kamay ni Monica. An engagement ring. You better off without this. Napasinghap si Monica nang mabilis nitong tinanggal ang engagement ring nila ni Eman. Please Carlos, give it to me. Carlos put the ring to his jeans pocket. Now, saan na ba tayo? Nagpatuloy si Carlos sa pagsasalita tungkol sa nangyari sa kanyang buhay kaya nga pala ako nagka-amnesia dahil sa sobrang pasa at bagbog na natanggap ko sa mga tauhan ng aking mga kasamahan sa army, ang mga opisyales na may mataas na ranggo sa army na nagalit dahil sa aking promotion. Sa kabila ng pagkairita ni Monica kay Carlos ay gusto pa rin niyang malaman ang mga nagdaang pangyayari sa lalaking minsan niyang minahal, pumasok ka sa army. Tumango si Carlos. I did. With nothing left to hold on, with no one to turn to hinanap ko ang aking sarili Monica, dahil sa ginawa ng iyong ina na pagsunog sa taniman at bahay namin ay tuluyan nang namatay ang aking mga magulang dahil sa sama ng kanilang loob sa akin at sa iyong ina. Nanlisik ang mga mata ni Carlos. Carlos, I'm sorry, inuulit ko, mali ang ginawa ni Mami na pagtutol sa ating relasyon, pero iyong tungkol sa ginawa na pagsunog sa inyong pananim at kubo, hindi talaga si Mami ang isang matalim na tingin ang nagpatigil kay Monica. I'm sorry, Carlos, sige magpatuloy ka. Monica thought, hahayaan na lang niya na makatapos sa pagsasalita si Carlos. Saka na lang siya magpaliwanag kapag natapos na niyang sabihin ang kanyang mga hinaing. Bumantong hininga si Carlos, I'm sorry din, malambing nitong tinitigan si Monica.
Kailangan ko na magpatuloy sa aking buhay, hinangad ko na magkaroon ng maganda at mataas na posisyon sa army dahil gusto ko na maging proud ka sa akin, Monica. Umasa ako na matatanggap din ako ng ina mo. Pero, sadyang napakahirap pala para sa isang katulad ko ang bigyan ng pagkakataon na karamdam ng habag si Monica sa kanyang puso. Ramdam niya ang himutok sa tinig ni Carlos. Nang arap lang naman ako, gumawa lang naman ako ng patas, pero bakit kay ailap ng magandang buhay at pagkakataon sa akin, Monica? Carlos, hinawakan niya ang ama ni Robert. Mamasa-masa na ang kanyang mata. Kahit saang larangan sa buhay ko, bakit pilit akong ibinabagsak? Panipitandang pananong. He blinked furiously, ayaw niyang umiyak. Tapos na ang kanyang paghihinagpyes, ang gagawin na lamang niya Nodjan ay ang gumanti at magtagumpay sa kanyang mga plano, whatever it costs him. Anyway, ayaw pa yata ng kapalaran ko ang mamatay ako. I was beaten to death and lost my memory, but I didn't lose my life. May isang nilalang na kumupkup sa akin, nag-alaga, nagtiyaga upang ako ay gumaling. And eventually, gumaling nga ako. At sa pagbalik ng aking alalala, ikaw Monica ang iniisip ko. He softly looked at her. That man yung lalaki na kasama mo sa mausoleum kung saan nakahimlay ang iyong ama, nakasama mo rin sa coffee shop. At nagmamay-ari ng singsing mo, who is he? Si Carlos biglang parang nagkaroon ng baikig sa lalamunan ni Monica. She already formulated on her mind the thoughts that she was going to tell Carlos, but now, hearing him recounting his life story, hindi na niya kayang magpaliwanag pa sa kanya. Kahit anong excuse pa ang sasabihin niya, masasaktan pa rin si Carlos at hindi pa rin siya nito maintindihan. Napakunot ang kanyang noo sa pagbanggit niya sa mausoleum, but he did stalk her. I mean, you need to know the truth about mommy. Bahagyang natigilan si Monica nang matalim niya itong tinitigan. Pero kailangan niyang sabihin pa rin ang tungkol sa sinabi ni Madam Luz Viminda. Sa kabila ng pagkadisgusto sa mukha ni Carlos ay sinabi pa rin ni Monica ang tungkol sa ginawang pag-amin ni Madam Luz sa mapait na nangyari sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang sabihin kay Carlos ang lahat-lahat ay humingi siya ng masinsinan na tawad. Inihingi rin niya ng tawad ang nagawa ng kanyang ina. Bagamat hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ni Carlos, ay nagkaroon pa rin ng konting kapanatagan sa kanyang isipan. She told her mother's truth. Assuming that what you said is true. So, hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko. You know the answer to that Monica, kilala mo ang iyong ina, kilala mo rin ako sa tono ng pananalita ni Carlos, hindi siya naniwala sa kanyang ipinagtapat. She is telling the truth Carlos, nagsisisi siya sa ginawa niya sa iyo at sa atin, lumunok ng laway si Monica. Ang malaking kasalanan na niya nagawa sa iyo ay iyong pagbagbog sa iyo at sa pilitan tayong pinaglayo. Isang segundo ang lumipas bago sumagot si Carlos. He seems to be thinking deeply and then, he said, very well, kung totoo ang sinabi mong yan, na nagsisisi na si Madam Luz, at gusto niyang humingi ng tawad. Carlos motioned the certificate on the table. Sign the marriage certificate now. Crash. O aray, napasinghap ako nang nabitiwan ko ang baso na aking hawak. Pagkatapos kong uminom ng tubig. Are you okay? Tanong ni Mornmy kasalukuyan kaming naghapunan. Si Mommy, Robert at Linda lamang ang kasama ko sa dining table. Sina Damon at Monica ay parehong wala sa mansion. Si Monica ay patungo sa business trip, samantalang ang aking asawa ay may mahalagang pupuntahan. Yeah, I'm sorry, nadulas ang baso sa kamay ko. Ang bubog ay mabilis naman na nilinis ni Mildred, isa sa mga kasambahay namin. Han, may daplis yata na sugat in son, tinuro ni Linda ang tumulo na dugo sa aking panglimang daliri o hinliliit. Oh, tumayo ako at lumapit sa sink. Hinugasan ko ang daplis na sugat at pinunasan, just a scratch, hindi na nagdurugo. Bumalik ako sa pag-upo sa dining table. Han, kung sa probinsya pa ito nangyayari, tiyak na may sasabihin na si Lola Daisy. Sambit ni Linda. Bakit love, anong sasabihin ni Lola Daisy? Nagpatuloy kami sa aming pagkain, masamang pangitain. Iyan na ang ibig sabihin ng Lola, kapag may nabasag, at lalo na kapag may involved na dugo. Just like what happened to Maria here, ang ibig sabihin niyan ay may mahal ka sa buhay na may masamang mangyari o nangyari na. Oops, tumigil si Linda nang masama ko siyang tiningnan.
Siguro naisip niya na samobra ang buka ng bunganga niya. Hindi niya dapat sinabi iyon. Ahem, tumikim siya. I'm sorry, mga superstitious beliefs lamang iyon sa provincial love, walang kahulugan. Pwede na naging tanga ka lang, kaya iyon, nabitiwan mo ang baso, malawak na ngumiti si Linda sa akin. Nag-peace sign pa ito sa akin. Hindi naman ikaw ang ibig kong sabihin insan. Kung hindi lang ito buntis eh. Naging tahimik kami sa dining table. I think everyone is in deep thoughts. Pero, nagpatuloy kami sa pagkain. Gaya nga ng sabi ni Linda, superstitious beliefs lamang ang mga sinasabi niya, kapag may nabitiwan at nabasag kang kasangkapan habang nag-isip ka sa taong iyan. Tuldok. I was thinking about Damon. Han, it's nothing, Maria. Huwag ka nang mabahala. Mommy said. Nagangat ako ng tingin, siguro napansin niya ang biglang pagtahimik ko at nawala ng gana sa pagkain. Yes, Mommy. May inisip lang ako. Are you thinking of Uncle Damon? Pumitlag ang aking dibdib nang banggitin ni Robert ang pangalan ng aking asawa. Siguro nahalata niya ang biglang pagtamlay ng mukha ko. Insan naman, nagbibiro lang ako. Sabi ni Linda parang nakonsensya dahil sa sinabi. Umiling naman ako. Wala iyon, alam ko naman ang tungkol sa sinabi mo, kadalasan narinig ko rin ito sa probinsya. Hindi lang kay Lola Daisy at mga kamag-anak natin. Ito naman ay kadalasan na maririnig natin sa mga matatanda. I said, though, deep inside me, I felt uncomfortable. Hindi ko kasi nakalimutan ang isa pang sabi ni Lolo na kapag may isang bagay kang nabasag while thinking about the person, something will happen to him. Hindi ko nagustuhan ang iniisip ko, kaya nga masama kung sinulyapan si Linda kanina. Tumango ako kay Robert. Han, magkasama ang apat na iyon ngayong gabi. Tuldok panipik. Sino? Sina Eman, Arnold at Denise. Tanong ni Mommy. Yes, Grandma, gusto ko ngang sumama but Uncle told me walang lalaki na maliwan sa inyo rito sa mansion. Robert said. Bakit, saan ba sila ngayon? Ani Mommy. Nandoon po sila sa ruined monastery na matagal na nilang balak pasukin. Hindi lang nila matuloy-tuloy ang plano kasi aside na wala silang permission to explore the monastery, hindi pa nila alam ang daraanan. I wanted to come, and skaka-excite ang ganong adventures. Robert grinned. Tumigil sa pagkain si Mommy. Ruined monastery. Nagtataka niyang tanong sa bahay, si Mommy lang yata ang hindi nakaalam tungkol sa monasteryo, hindi naman namin sinabi sa kanya ang ukol dito. Alam naming malungkot siya at nagdalamhati sa pagkamatay ni Daddy. We all are, but Mom, she's blaming herself. Kaya, hanggat maaari, ayaw na naming dagdagan ang sama ng loob niya. Hindi na namin ginulo ang kanyang pag-iisip. Lalo na nang ipagtapat pa niya ang kanyang karanasan tungkol sa kanyang mga magulang. Hindi ko yata alam iyan, what is this ruined monastery? She asked, concerned. Sinulyapan ako ni Robert. Tahimik na nakiusap ang kanyang mata na tulungan ko siyang magpaliwanag. Pinandilatan ko naman si Robert, as far as we're concerned, ayaw naming mabanggit ang tungkol din kay Jocelyn. Kay Robert ako napatingin. I didn't know na ngayong gabi nila gagawin. Sabi ko, pero hindi na ako mapakali, bumilis ang takbo ng puso ko. Ayan na naman si Damon, hindi na naman nagsasabi ng totoo. Hindi ko rin alam Mommy, hind niya sinabi sa akin ngayon ang tungkol sa pagpasok nila ngayon sa monasteryo, sinulyapan ko muli si Robert, nakuha na nila ang permission. Okay, can someone tell me what's going on here? Bagamat hindi na katulad ng dati ang ugali ni Mommy, but when she uses her firm tone just like now, mapapalingon ka talaga sa kanya. At mas lalo akong kinakabahan sa ginagawa ni Damon ngayon, lalo pa at hindi na naman nagsasabi ng totoo. Bagamat hindi siya nagsisinungaling, hindi rin naman siya nagpaalam na doon ang punta. Mommy, I'm sorry kung hindi na namin ipinaalam sa iyo ang nangyayari, but you were hurting and sad. Sa pagkamatay ni Daddy, with the confession you told us about. Ayaw na naming dagdagan pa ang iyong alalahanin. I said hesitantly. Kaya hindi na naman ito na-discuss sa iyo. The ruined monastery that Robert was telling here, ay isang lugar na matagal nang tinitiktikan ng mga pulis kasama si Damon. Lumabas kasi sa kanilang pag-imbestiga na may kaugnayan ito kay Jocelyn Torino. Nakita ko ang bahagyang pag-iba ng ekspresyon ni Mommy, naging alerto ang kanyang mata.
As far as I'm concerned, ayoko nang malaman pa niya ang tungkol sa bahay na may kaugnayan kay Jocelyn. She was still blaming herself for what happened. I sighed. I mean yes, may kasalanan talaga si Mommy, but after knowing her past, we decided to bury the hatchet and this time it's for good. I heard her sigh. I'm sorry about the trouble that I caused you, Maria. Tuldok-tuldok panipik. Okay na tayo, Mommy. Napag-usapan na natin iyan. I smile at her. Nagkapatawaran na tayo. I nodded at her. Thank you, Maria. Sometimes I was thinking all the thing that I did, and it made me feel like a terrible person. Hindi ko dapat ginamit ang masamang karanasan ko para maging masama sa isang tao. Umiling si Mommy. Hindi ko dapat pinagdiskitahan ang ama mo Robert, si Carlos. Hindi ko dapat inisip na maging katulad siya ng ama ko. Hindi ko dapat inapi si Carlos. I saw a shimmering tears in her eyes. Tumayo si Robert at nilapitan ang lola na nakaupo sa head table. Grandma, inakbayan niya ang lola. Huwag ka nang malungkot. Pinapatawad ka na ni Mommy. Ako. Umiling si Robert. Sa maniwala ka at hindi lola, kailanman ay hindi ako nagalit sa iyo. You're always my loving lola, who takes care of me ever since I was young. Hinalikan ni Robert ang lola niya. Robert, pinahid niya ang kanyang luha. I didn't deserve all your kindness, kahit na ikaw Maria hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Humikbi si Madam Luzviminda. Mommy, I have so much respect for you, lalo na ang paulit-ulit na paghingi mo ng tawad. Please, forget about it. I love you just like the Damon love you. Bumalik na si Robert sa kanyang upuan. Speaking of Damon, tawagan mo nga siya pagkatapos nating kumain. I will, Mom. Tuldok panipik. Rob, magtapat ka nga, may permit ba na nakuha sina Damon? Umiling si Robert na agad ko namang ikinabahala. You mean? Yes Maria, sekreto nilang plano ito dahil sa hindi nila makuha ang permission ng lokal na pamahalaan. Kahit na may letter of request pa mula sa private investigator, walang magawa sina Officer Gayapa at Officer Medina, para tulungan sila. What? Why is that? Mommy asked a little bit surprised. Nag-arko ang kanyang kilay kung sakasakali naman na nandoon si Jocelyn, the government should be cooperative prior to the case. Nagkibit-balikat si Robert. That's what I know. I'm going to call Damon. Nagpahid ako ng table napkin at tumayo. Robert, call the police for backup. But Grandma, discreet operation nga ang ginawa ni na Uncle Damon and their civilians, not the law. Narinig kong tugon ni Robert kay Mommy. Nagmamadali na ako sa paglabas ng dining room at pumanhik sa itaas ng mansion. Naroon sa silid ang aking cellphone. Sa nursery room, malakas na umiiyak ang kambal. Nagmamadali akong pumasok sa nursery room. Naabutan ko sina Gloria at Ginang Dolores. Anong nangyari? I asked, worried. Miss Maria, uutusan ko na sana si Gloria na tawagin ka ayaw tumigil ng kambal sa pag-iyak. Busog naman silang dalawa, wala rin namang kabag. Pero iyak sila ng iyak, mga anak, tahan na, Mommy's here. Kinarga ko si Aidan at umupo sa sofa. Ginang Dolores, dalhin mo rito si Austin please. Pareho ko silang kinarga sa magkabilang bisig ko, para hindi ako mahirapan. Pinaupo ko sa bakanteng sofa sina Gloria at Ginang Dolores para mag-assist sa akin. Tahan na baby, bakit kayo umiiyak? Kinakabahan ako. I was thinking about Damon. Hindi naman mainit, wala silang lagbat Miss Maria, baka ba miss nila ang kanilang daddy. Lalo lamang lumakas ang pagsikdo ng puso ko. Please Damon, be safe. Umusal ako ng dasal but I couldn't shake the bad feeling that I have, and before I knew it, I was crying.